Mr. Silent Channel. Kabanata 1341 hanggang 1350. Mukhang nasa 20s pa lang siya, pero dapat nasa 20s na talaga siya, at naabot na niya ang ganoong cultivation level. Ito ay talagang bihira. Nakita ko si Master Zhang Ta. Bahagyang yumuko si Guyana at sumaludo kay Zhang Geiyang sa kanyang harapan. Sa Spirit Transmission Tower, ang pinakamataas na status ay isang Tower Master, 2 Deputy Tower Masters at ang 4 na mahusay na Espiritu Transmission Agent. Si Guyana na ngayon ang tunay na mataas na antas ng Spirit Pagoda, ngunit sa mga tuntunin ng katayuan, mas mababa pa ito kaysa kay Zhang Geiyang na nasa harapan niya. Si Zhang Geiyang ay may ngiti sa kanyang mukha sa oras na ito, hindi mo kailangang maging magalang, mahirap manggaling sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang gusto ng Master ng Torre sa oras na ito. Umiling si Guyana, walang order, ngunit nakapunta na ako sa Daoling at Xingluo sa hinaharap. Pagkatapos ng debriefing sa misyon, dapat akong bumisita. Alam ni Zhang Geiyang na ang kanyang pagbisita ay talagang isang patrol, at ang punong tanggapan ay magpapadala ng mga tao upang magsagawa ng mga patrol sa regular na batayan. Ang batang babae na ito ay dumating upang siyasatin, walang alinlangan na nais niyang paghaluin ang kanyang mga kwalifikasyon, at sa hinaharap, ito ay malamang na pumunta sa isang mas mataas na posisyon. Sa katangian ng sinaunang Dongfeng, natatakot ako na ang posisyon ng may-ari ng tore ay umupo hanggang kamatayan, kung gayon, maaari siyang magmana, dapat ay kay Leng Yaozo. Narinig ko na ang tagapaglathala ng espiritu ay isang disipulo ni Lord Lengta. Sabi ni Zhang Geiyang. Oo, salamat sa patnubay ng kanyang mentor, mayroon tayong Guyana ngayon. Malumanay na sabi ni Guyana, habang nakatingin din kay Zhang Geiyang sa kanyang harapan. Bagamat nakagawa si Zhang Geiyang ng magandang cover, sa kanyang mental power, nararamdaman pa rin niya na puno ng puot ang Tower Master sa oras na ito. Ang desisyon ng limang Diyos. Sa sandaling dumating siya sa Star Luo Empire, nabalitaan ni Guyana ang tungkol sa desisyon ng limang Diyos. Hindi rin niya inaasahan na ipapakita ni Tang Wulan ang kanyang pagkakakilanlan sa Xingluo Empire. Hindi ito dapat ang kanyang estilo, ngunit kalkulado ng Xingluo Empire. Gayunpaman, medyo mabigat talaga ang pressure nitong Five Gods decision. Ngunit ito ay ang kanyang estilo na nangako na bababa. Palagi siyang nahaharap sa mga paghihirap at hindi alam kung ano ang imposible. Sa daan patungo sa Xingluo City, pinanood niya ang labanan sa pagitan ni Zhang Geiyang at Tang Wulan sa pamamagitan ng onboard na Soul Guide TV. Dalawang magkasunod na panalo. Sa dalawang magkasunod na tagumpay sa desisyon ng limang Diyos, muli siyang lumaki, at ang bilis ng pag-unlad ng kanyang lakas ay nalampasan pa ang kanyang sariling paghuhusga. Nag-iba na talaga siya. Ang puso ni Guyana ay napuno ng kaginhawahan, ngunit din ng isang dampi ng kapitan. Kung mas malakas siya, mas malamang na siya ay maging kanyang kaaway. Sa kasalukuyan, kontrolado ko ang aking katawan, na mas mabuti. Nang magising si Guyu, na may napakabigat na responsibilidad sa kanyang katawan, kaya pa ba niya itong harapin ng walang pakialam gaya ng kanyang sarili? Kapatid, kailangan mong lumaki ng mas mabilis. Hindi bababa sa malapit na hinaharap, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Ngayon lang, sinabi ng spiritual envoy na pupunta ako sa Daoling Empire sa pagkakataong ito. Dapat nandoon na ako. Tanong ni Zhang Geiyang kay Guyana na parang may naalala siya bigla. Tumanggo si Guyana, oo, nakapunta na ako doon. Hindi ko lang akalain na maabutin ko ang Tangsek para labanan tayo. Noong pumunta ako, tapos na ang labanan. Hindi optimistic ang sitwasyon. Ngayon ay ikinalat namin ang Spirit Tower sa Daoling, ang imperyo ay nasa ilalim ng matinding panggigipit, at maraming mga disipulo ang pinaghigpitan sa paglipat. Dahil dito, nagpunta ako rito ng ilang sandali. Malamig na sumangot si Zhang Geiyang, isang maliit na bansa na may maliit na bala, maglakas loob na makipaglaban sa aking Spirit Pagoda. Kapag dumating ang Federal Army, gaano sila kalakas? Hindi na dapat umiral sina Daoling at Xingluo. Ang Spirit Spreading Pagoda sa Federation ay puspusan na ngayon. Kung ang Star Luo Empire at ang Daoling Empire ay winasak ng Federation, kung gayon ang Spirit Spreading Pagoda ang tiyak na makikinabang. Ito ang sinabi ni Zhang Pagoda. Bahagyang sumang-ayon si Guyana. Masyadong masama ang mood ni Zhang Geiyang sa mga oras na ito, kaya ayaw na niyang makipag-usap kay Guyana, siguro napagod ang tagapaglathala ng espiritu sa pagdating mula sa malayo, kaya magpahinga na tayo. Sa ibang pagkakataon, mag-host ako ng isang handaan at aliwin siya. Espiritual na mensahero. Okay, salamat Master Zhang sa iyong mabuting pakikitungo. Tumayo si Guyana sa magandang oras, at pagkatapos bumati muli kay Zhang Geiyang, lumakad siya palayo na sinamahan ng mga tauhan. Sa pagtingin sa kanyang likuran, biglang nagkaroon ng pamilyar na pakiramdam si Zhang Geiyang sa hindi malamang dahilan. Mula sa kanya, may isang uri ng aura na nagparamdam sa Deputy Master ng Spirit Transmission Tower na medyo pamilyar. Dalawang sunod-sunod na tagumpay. Makapangyarihan talaga ang Tangsek Master. Talagang nanalo siya ng dalawang magkasunod na tagumpay sa Five Gods. Napakalakas talaga ng espiritu niya.
Gusto ko ang una, ang Golden Dragon. Ang cool talaga. At saka, hindi pa ako nakakita ng dragon na ganito. Mayroon itong 2 sungay at 5 kuko. Ang buong katawan ay puno ng napakabilis na mga kaliskis nito. Kahit na ang bilis ng paglipad nito ay walang mga kaliskis. Hindi mapigilan ng Flame Beast ang pag-atake nito. I still like the last big guy, how mighty and domineering. That height, I'm afraid it will be 100 meters. Wala na akong ibang alam, kung volume, natatakot ako na walang kaluluwang maihahambing dito. Kot, ano ang alam mo? Dapat ay ang humanoid na kaluluwa ang talagang makapangyarihan. Ang maaaring magkatawang tao sa anyo ng tao ay lahat ng mabangis na antas ng hayop. Hindi mo ba nakita na ang Tang Sect Master ay may isang orange golden soul ring sa kanyang katawan? Dapat itong kaluluwang ito. Sa kondisyon. Bagamat tila hindi siya direktang kasangkot sa labanan, iyon ang susi sa pagkatalo sa kanya. Dapat niyang isuko ang Prison Vine. Haha, nakakatuwa talagang pag-usapan ng dumadagandong na yan Prison Vine. Ang Spirit Pagoda na si Zhang Pagoda ay pinaikot pa ang sarili niyang kaluluwa sa labanan ng kaluluwa, at ginawa mo agad ang sitwasyon. Hindi ko alam kung gaano siya magiging depressed. Oo. Tanungin ang psychological shadow area ni Zhang Tuzo. Napakasama ninyong mga tao. Nakakaawa na ang mga tao Zhang Tuzo, hindi niyo nakita at sa wakas ay nagalit kayo kaya nilabag ninyo ang mga alituntunin at binaril ninyo ang Tang Sect Master. Ngunit diretso itong tinaboy ng Tang Sect Master. Ito ang lakas. Tang Sect the Lord is great. Hindi mahalaga ang lakas, gwapo ang totoo. Ang gwapong lalaki ng Tang Sect ay umabot na sa earth-sharing level. Gusto kong manganak ng isang bata para sa kanya. Nando. Sana lang magkaroon ako ng matagal na pagmamahal kay Tang Sect Master. Halika, nagtatagal at hindi mahulaan, tama. Lahat ng uri ng talakayan ay makikita halos saan man sa buong Star Luo Empire, at iba't ibang balita tungkol kay Tang Wulan ang kumalat. Halimbawa, ang kanyang pasasalamat bago pumasok sa stadium ay nagpalawak ng pakiramdam na ang lahat ng naruroon ay nahugasan upang gamutin ang lahat ng mga sakit. Napakahusay na imahe, malakas na background at lakas. Sa loob ng ilang araw, ang Tang Wulan ay naging isang pambahay na pangalan sa Star Luo Empire. At para sa nalalapit na ikatlong laro, mas inaabangan ito ng mga tao. Ang Scalper Party ay nawala. Ang mga tickets sa likod ng Five Gods Tournament ay hindi na mailalarawan na mahirap hanapin. Maging ang ilang matataas na opisyal ay nagsimulang gumamit ng iba't ibang paraan upang maghanap ng mga tiket. Sa black market, ang isang tiket ay na-hype hanggang 100 beses ang presyo. Makikita kung gaano kaakit-akit ang desisyon ng 5 Diyos. Ngayon si Tang Wulan ay hindi mukhang isang Soul Master, ngunit mas parang isang bituin. At least hanggang sa hindi pa siya natatalo, patuloy na bumubuti ang kanyang reputasyon. Saglit na walang dalawa sa limelight. Maraming mga tao ang naghihintay sa oras na maaaring lumipas ng mas mabilis, upang mas maaga mong makita ang susunod na laro. Ang pangatlo ay ang labanan ng mga kasanayan sa kaluluwa, o ang labanan ng mga masters ng kaluluwa. Ito ang magiging pinakatradisyonal na banggaan sa pagitan ng Soul Master at Soul Master. Ang mga tao ay nag-iisip tungkol sa kung sino ang lalaban sa ngalan ng Star Luo Empire. Parehong natalo sina Huang Zhengyang at Zhang Geiyang. Pagkatapos, ang hanay ng mga kandidato na maaaring maglaro sa labanan ng Soul Master ay napakaliit na. Ang cultivation base ay hindi bababa sa antas sa itaas ng Super Dao Luo, walang duda tungkol dito. Bilang karagdagan, ang mga kakayahan ng espiritu ay dapat na may mga katangian at sapat na makapangyarihan. Dapat mayroon kang kumpiyansa na talunin si Tang Wulan. Sa larong ito, para sa Star Luo Empire, hindi na ito matatalo. Dahil kung mayroong 3 panalo sa 5 laro, mananalo si Tang Wulan sa isa pang laro, at ito ay magiging 3-0 na tagumpay. Kahit na nanalo ang Star Luo Empire sa susunod na 2 laro. Tila nanalo si Tang Wulan sa kabuuan. Isang hindi patas na kondisyon ang manalo ng 5 sunod-sunod na laro. 3 panalo sa 5 laro, sa isang kahulugan, ay mas katanggap-tanggap sa puso ng mga tao. Inaasahan ang pagganap ni Tang Wulan sa Soul Master War, ngunit inaabangan din kung sino ang ipapadala ng Empire sa Soul Master War. Lahat ng uri ng balita ay pinainit sa merkado. Kung sino man ang meron nito. Madaling araw, tahimik na umalis si Tang Wulan sa hotel, at dumaraan siya kasama ang isang babaeng nakasuot ng hood. Naglalakad ang dalawa sa kalsada. Talagang naging masigla ang Xingluo City sa mga araw na ito, at maraming tao sa mga nakapaligid na lungsod ang nagsisiksikan sa Xingluo. Kahit na wala kang tiket, mas gusto mong madama ang tungkol sa 5 Diyos sa lungsod na ito. Miansaya, hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto. Sabi ni Tang Wulan sa babaeng katabi niya. Ang babaeng nakahod na ito ay ang Holy Spirit na si Dao Luo Yali. Bahagyang ngumiti si Yali, ang kaluwalhatian ng desisyon ng 5 Diyos ay hindi lamang pag-aari ng Tang Sect, kundi kabilang din sa Academy. Kahit na matalo ka sa unang 2 laro, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa iyo, ngunit ito ay iba. Gusto kong igarantiya ang iyong kaligtasan.
Bukod dito, ang Star Luo Empire na ito ay napakawalanji at inihayag ang iyong pagkakakilanlan. Ito ay isang labanan pa rin ng limang Diyos. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at hindi nagtanong ng marami. Kaninang umaga, nang mag-almusal siya, nagkusa ang Holy Spirit daw Luo na hanapin siya at sinabihan siyang sumama sa kanya sa gym. Pinili ni Tang Wulan na maglakad. Simple lang ang dahilan. Masyadong halata ang mga sasakyan sa Tangmen. Kung magdadrive ka doon, mahirap maglakad. Ayaw ni Tang Wulan na lumitaw ang ganoong eksena, kaya mas relaxed siya. Sa makatuwid, siya at si Yali ay naglalakad sa kalye na nakahod na sportswear, nakasuot ng maskara at salaming pang-araw. Ngayon ay ganap na siyang armado. Bilang karagdagan, binago niya ang ilan sa kanyang sariling aura sa pamamagitan ng espiritual na kaharian, sa gayon ay maitatago niya ang kanyang sarili ng mahusay. Paminsan-minsan, may nakikita akong may hawak na poster na may larawan ni Tang Wulan sa kalye. Hindi napigilan ni Yali nang ngumiti, mukhang ikaw, ang may-ari ng pinto, ang may pananagutan. Ngayon natatakot ako na kilala ka ng buong Star Luo Empire. NS. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, natatakot akong malaman din ito ng Federation. Kapag bumalik tayo, medyo magulo. Walang pakialam na sinabi ni Yali, may mga bagay na dapat gawin, at oras na para gumawa ka ng tunog. Sa pagkakataong ito, hindi na ito masamang bagay. Makakatulong ito sa iyo na magsalita para sa kolehiyo sa hinaharap. Kung hindi, kailangan mong mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay. Mga paraan upang mapabuti ang iyong reputasyon. Ngayon ay medyo mas madali na. Nagulat si Tang Wulan, ang ibig sabihin ng miyansaya ay, masyado ka bang sabik? Walang pakialam na ngumiti si Yali, hindi naghihintay ang oras. Bukod dito, malamang na hindi malinaw kung gaano kalakas ang tawag ni Shrek. Maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Sa mga pagdududa, mula sa malayo, ang stadium ay nakikita na, at ang mga pasukan at labasan ay masikip. Maraming tao ang nagkukumpulan dito. Bukod sa panunood sa big screen, marami rin ang umaasa na may scalper ticket na umaagos. Mayroon ding ilang tao na nakatuon sa paghihintay sa pagdating ni Tang Wulan. Mas magiging perpekto kung makita ng malapitan ang Tang Sect Master na ito, at maramdaman pa na kaya niyang gamutin ang lahat ng sakit. Tumawa si Tang Wulan sa mahinang boses, mukhang tama na tayong maglakad dito. Napakaraming tao. Natatakot ako na hindi makapasok ang convoy, di ba? Maraming mga tauhan para mapanatili ang batas at kaayusan, ngunit ang bilang ng mga taong hindi makatiis ay napakarami. Malinaw na minamaliit ng Star Luo Empire ang puntong ito, at medyo magulo ang eksena. Tahimik na pumasok sina Tang Wulan at Yali sa karamihan at naglakad patungo sa pasukan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa di kalayuan, at isang grupo ng mga sasakyan ang dahan-daang umaandar patungo sa entrance ng car lane. Narito na ang Tang Sect Master. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng malakas. Biglang sumugod ang mga tao sa direksyong iyon na parang tubig, ngunit mukhang walang laman si Tang Wulan at ang iba pa. Nagkatinginan sina Tang Wulan at Holy Spirit daw Luo at ngumiti, at pagkatapos ay mahinahong naglakad papunta sa entrance, nang ipakita ni Tang Wulan ang kanyang ID upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Natigilan ang mga staff sa entrance, saka tumingin sa mga tao sa malayo at nagmamadaling pinapasok muna sila. Matapos makapasok ng maayos sa gymnasium, hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng pananakit ng ulo, tingnan mo ang mga mata ng guard, natatakot akong hindi gagana ang trick na ito bukas. Ikaw na may dignidad na master ng Tang Sect, hindi ka man lang ba makapasok sa gate? Dapat ding kumilos ang mga opisyal ng Star Luo Empire. Hindi laging ganito ang kaguluhan. Tahimik na naglakad si Tang Wulan papunta sa rest area upang maghintay sa labanan, ngunit ang stadium ay puno na ng mga upuan. Bilang karagdagan sa rostrum, ang Imperial Stadium ay mayroon ding ilang espesyal na pribadong silid. Isa sa kanila ay kabilang sa pagoda. Si Zhang Geiyang ay nakaupo sa pribadong silid ng Spirit Transmission Tower na may malungkot na mukha, na may seryosong ekspresyon, habang si Guyana ay nakaupo sa tabi niya na may kalmadong ekspresyon. Kahapon ay hinanap ni Zhang Geiyang si NC, na nagsasabing handa siyang kumatawan sa Star Luo Empire sa ikatlong laro, ngunit siya ay tinanggihan ni NC, na nag-iwan sa kanya ng pagkakataong mag-higanti. Oo. Kung tutuusin, isa na siyang talunan. Kung maglaro siya muli sa ngalan ng Star Luo Empire, malamang na hindi ito tatanggapin ng mga tao. Malamig ang mukha ni Zhang Geiyang, halos gumaling na ang impluwensya ng kanyang katawan, at ang tanging problema ay ang pagbaba ng kanyang kultivasyon. Kahapon, nagpuyat siya buong gabi, nag-iisip ng mabuti tungkol sa mga kontra, pagkatapos ng lahat ng deliberasyon, isa lang ang paraan para patayin si Tang Wulan at mabawi ang kaluluwa. Si Tang Wulan ay nasa 8-ring cultivation base na ngayon, na may kumpletong kaluluwa at espiritu, ibig sabihin, imposibleng luwalhatiin at kumulog ang puno ng kulungan sa maikling panahon. Kahit na hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para kumapit sa kanya ang dumadagandong na yan Prison Vine. Pero at least may chance pa ako.
Kinuha niya ang Thunderhell Prison Vine upang kumpletuhin ang kontrata bago siya mag-merge, at maibabalik ang kanyang sariling cultivation level. Bagamat magiging mas mahirap ang umabant sa Ultimate Daoluo, mayroong kahit isang pagkakataon. Sa makatuwid, si Tangwulan ay dapat mamatay, at kapag siya ay patay na lamang niya maibabalik ang kaluluwa mula sa kanya. Kahit na nakaupo lang siya sa tabi ni Zhang Geang, ramdam ni Guyana ang malalim na masamang pag-iisip sa kanyang puso sa oras na ito. Siyempre mahuhulaan niya ang dahilan. Pagkaraang dumating kahapon, hindi pa niya tinanong si Zhang Geang tungkol sa Soul to Spirit Warfare. Nang walang mga galos, kailangang gumanda si Zhang Geang sa kanyang mukha. Pero ngayon, mukhang hindi ganoon kadaling sumuko ang isang ito. Nang bahagyang ibinaba ni Guyana ang kanyang ulo, isang malabong pumatay na hangarin ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung sino ang gustong ilipat siya, kung gayon, kung sino ang dapat mamatay. Sa larangan, may mga pagbabago ring nagaganap sa panahong ito. Sa ilalim ng paliwanag ng komentaryo, isa-isang ipinaliwanag ang mga patakaran at tradisyon ng Soul Master Battle. Ang mood ng mga tao ay walang katulad na mataas. Ang pinakagusto nilang malaman ngayon ay kung sinong Soul Master ang nagpapakita sa ngalan ng Star Luo Empire. Hindi lang sila, kundi ang Shrek 6 Monsters at iba pa na nakapasok na sa arena ay inaabangan din ito. Sinundan nila ang koponan at sa wakas ay pumasok sa stadium. Ang mga tao ay labis na hindi nasisiyahan sa hindi pagkakita sa figure ni Tangwulan, at nasalikop ang convoy sa loob ng halos kalahating oras. Nang maglaon, dumating lamang ang opisyal na hukbo upang protektahan ang convoy mula sa maayos na pagpasok sa stadium. Anong uri ng kalaban ito? Hindi dapat ito ang Dean ng Monster Academy. Dumating na ang kabaitan, nakaupo sa tabi ni Emperor Dai Tianling, mukhang isang matandang Diyos ang naroon. Sa kabilang banda, may nakangiting Daoluo na nakadilat ang mga mata. No wonder sobrang ngiti niya, ngayon lang niya nakuha ang mga trepeo ng kontrata sa sugal kahapon. Iyan ay isang tunay na sagradong dragon na kristal ng liwanag. Gaano man ang pag-aatubili na maging mapagbigay, ang kasunduan sa pagsusugal na nasaksihan ng imperial na emperador ay kailangang matupad. Ang Tang sect ay may dagdag na kayamanan, ano pa ang mas kaaya-aya kaysa dito? Mataba. Sa pagbabalik tanaw, maaari mong sabihin kay Tang Sect Master na gusto ko pa rin ang pagkakataong makapasok sa iyong mahalagang lupain. Anong mga kondisyon ang mayroon ka ang maaari mong isulong? Hanggat kaya ko ito, gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni NC sa malalim na boses. Sabi. Sumulyap si Hujie sa kanya, sasabihin ko na. Kung tungkol sa hindi pagkakasundo, iyon ang gawain ng Sect Master. Sa madaling salita, sino ang lalaban ngayon? Sinulyapan siya ni Kinchi, na may misteryosong pagmumukha, sa tingin mo ba ay nanalo ka lang sa Dragon kong kristal ng isang maliwanag na sagradong dragon kahapon, anong klaseng kalaban ang aayusin ko para sa Sect Master mo ngayon? Simula ngayon, sa susunod na 3 laro, wala na siyang chance. Ni wala siyang 10% chance. Oh! Nabali ni Hujie ang kanyang mga daliri. Kahapon sabi mo magkano sa doorkeeper natin? 20% or 10%. Tapos nanalo yung doorkeeper. Ngayon sinabi ko na kung wala sa Chengdu, then I can imagine so, 80% sure yung Sect Master natin. Actually, I really appreciate you, Master Dean. Sa harap ng hula ng Diyos mo, mali lahat. Ha. Sa pagharap sa panunuyan ni Hujie, kumikibot ang mga kalamnan sa mukha ni Kinchi, at talagang kinasusuklaman niya si Zhang Geang sa kanyang puso. Si Zhang Geang ay nawala ang kanyang kaluluwa, at ang kanyang pagkawala ay hindi mas maliit kaysa kay Zhang Geang. Kung hindi dahil sa katatagan, paano niya tataya si Tangwulan kahapon, paano niya mailalabas ang Dragon Crystal ng Bright Sacred Dragon? Ito ay dahil alam niyang hindi maaaring maging maawain si Zhang Geang. Ngunit sino man ang nag-akala, ang resulta ay isang biglaang pagbaliktad. Walang alinlangan, tiyak na mayroong ilang sekreto sa katawan ni Tangwulan, at ang sekretong ito ang nagpatalo sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi nila alam kung ano ang sekretong ito. Ngunit naniniwala si Grace na sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ay walang kabuluhan. Ngayon ay magiging isang Soul Master Battle, at ang pinakadirektang banggaan sa pagitan ng mga Soul Master ay aasa sa purong lakas. Hindi siya naniniwala na si Tangwulan ay makakagawa ng mga himala sa sitwasyong ito. Susunod, may 2 contestant sa 5 Gods Tournament, si Tang Sect Master Tangwulan, at ang kumakatawan sa ating Star Luo Empire. Sa puntong ito, huminto sandali ang komentaryo, at sadyang bumili ng pass. Natuon ang atensyon ng lahat sa labasan sa kabilang side. Naglaro si Kirin Daoluo Tanggayo sa ilalim ng korona. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, nagkaroon ng kaguluhan sa mga kinatatayuan. Biglang nanigas ang nakangiting si Daoluo na kanina pa nakangiti, napalingon kay NC, Tanggayo. Bumalik na ba siya? Sa pagkakataong ito, si Saint Dragon Daoluo na ang ngumiti, oo. Siya ay bumalik. Sa pagkakataong ito, siya ay talagang angkop na kandidato. Sinasabi mo ba? Mataba.
Nakangiting walang pakialam si Dao Luo sa pagdagdag ng death word sa harap ng matabang lalaki ni Grace, halatang pumangit ang mukha nito. Kahit personal na maglaro si NC, wala siyang ganitong expression, the big deal would be a loss. Gayunpaman, iba ang kilin Dao Luo na ito. Sa direksyon ng pasukan, isang lalaki ang mabagal na pumasok. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Ang taas ay halos 2 metro, at ang figure ay napakalaki, lalo na ang mga braso, na mas makapal kaysa sa mga hita ng mga ordinaryong matatanda. May mga kaliskis sa hubad ng mga braso at mukha, at ang mga kaliskis ay ipinakita sa 5 kulay, na makulay. Paglabas pa lang niya ay nakaramdam agad siya ng bisyo. Kakaiba rin ang kulay ng kanyang mga mata, ang isa ay asul at ang isa ay pula. Ang mga asul na mata ay tila kayang palamigan ang kaluluwa ng tao, at ang mga pulang mata ay tila may apoy na nagniningas. Kung ikukumpara sa gwapo at balingkinitan na si Tangwulan na kabaligtaran, ito ay parang kaibahan ng isang matapang na lalaki at isang demonyo. Kirin Dao Luo Tanggayo. Banggitin mo ang taong ito, kahit ang mga ordinaryong tao ay narinig na ito. Ang isang ito ay mula rin sa Monster Academy, ngunit hindi tulad ng mga ordinaryong estudyante sa Monster Academy, ang isang ito ay talagang naging isang halimaw. Nang magising ang congenital martial soul ni Tanggayo, isa siyang dog martial soul. Ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay halos 2 antas lamang. Hindi ito masyadong angkop para sa paglilinang, ngunit dahil mayroon siyang kapangyarihang kaluluwa na nagising pagkatapos ng lahat, iminungkahi ng kanyang pamilya na bumuo siya patungo sa direksyon ng isang mechaman sa hinaharap. Ngunit hindi ginawa nitong Yu. Siya ay naging masigasig tungkol sa lahat ng mga kabayanihan na alamat tungkol sa mga Soul Master mula pa noong siya ay bata pa, at determinadong maging isang makapangyarihang Soul Master. Pagkatapos nito, ang kanyang unang kalahati ng kanyang karanasan sa buhay ay talagang isang kwento ng inspirational growth. Sa matibay na paniniwala at hangarin, nagsanay siya ng gusto at patuloy na pinagbubuti ang kanyang sarili. Sa wakas ay halos hindi nakapasok sa Junior Soul Master Academy at nakatanggap ng formal na edukasyon tungkol sa Soul Master. Inilalabas niya ang 200% ng mga pagsisikap ng iba upang makasabay sa iba. Nag-ensayo siya ng gusto araw-araw, ngunit dahil sa kanyang talento, hindi perpekto ang mga resultang natanggap niya. Nang makatapos siya ng junior college, bumagsak siya sa pagsusulit sa pagtatapos. Kahit na ang cultivation base ng 2 singsing ay hindi maabot. Ito ay nagkaroon ng malakas na stimulus kay Tung Yu, at isang minamahal na babae ang nag-iwan sa kanya noong panahong iyon at sumunod sa kanyang mga kaklase na na-admit sa Intermediate Soul Master Academy. Si Tung Yu ay lumabi sa galit. Tapos, may nangyaring hindi inaasahan. Ang sukdulang pinili ni Tung Yu ay kumuha ng lason para pumatay sa sarili. Kinain niya ang lason na ginagamit sa bahay para pumatay ng mga insekto. At uminom ako ng isang malaking dosis ng sabay-sabay. Nang malaman ito ng kanyang pamilya, bumubula siya sa bibig at walang malay. Nang ipadala ito sa ospital, sinabi ng mga doktor na wala itong magawa. Nang magsimulang ayusin ng pamilya ang mga gawain sa libing para sa kanya, isang kakaibang sitwasyon ang lumitaw. Nagsimulang tumubo ang mga piraso ng kaliskis sa katawan ni Tung Yu, at nagsimulang magbago ang aura sa kanyang katawan. Tapos nagising siya. Matapos magising, ang buong katauhan ni Tung Yu ay tumahimik, ngunit ang kanyang lakas ay lumundag sa isang iglap, mula sa mas mababa sa Turing Cultivation Base, direkta sa kaharian ng halos 3 singsing. Sa kanyang edad noong panahong iyon, ito ay isang kahangahangang tagumpay. Ngunit ang kanyang hitsura ay sumailalim sa napakalaking pagbabago, ang kanyang figure ay naging mas malakas, ngunit ang ibabaw ng kanyang balat ay may mas maraming kaliskis. At ito ay hindi regular na makulay na kaliskis. Ito ay nagmumukhang napakakasuklam-suklam, iniisip ng mga ordinaryong tao na siya ay isang halimaw, maging ang kanyang pamilya ay walang pagbubukod. Sa susunod na mga taon, nag-iisa siya sa silid upang magsanay, at ang hindi katanggap-tanggap na mundo sa labas ay unti-unting nabuo ang kanyang lalong nag-iisa at matigas ang ulo na karakter. Hanggang sa nadiskubre siya ng Monster Academy at dinala. Pagkatapos ng inspeksyon ng Monster Academy, natuklasan na pagkatapos niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkuha ng lason, ang kanyang martial spirit ay nagmutate, na nagpagising sa napakaliit na bloodline sa martial spirit. Ito ang ikalawang paggising ni Wan. Pagkatapos ng pagsusuri, ang martial soul na ito ay dapat na isang uri ng sinaunang mythical beast, ang unicorn. Masyado lang kasi itong parte ng dugo na ito ay mahina sa orihinal niyang dugo. Bagamat nagising siya, hindi ito puro. Ang pagsasanib ng dugo ay nagdulot ng gayong pagbabago sa kanyang hitsura, at walang paraan upang baguhin ito. Simula noon, nanatili siya sa Monster Academy para magsanay, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong ito. Nag-practice siya ng husto. Sa tulong ng mahusay na mapagkukunan ng Monster Academy, mabilis siyang umunlad, at nagsimula na siyang lumitaw sa loob ng ilang taon. Unti-unting naging pinuno ng nakababatang henerasyon ng Monster Academy. At sa oras na iyon, nagsimulang lumitaw ang mga pagkukulang sa kanyang pagkatao. Sa isang kompetisyon, ang mga kaklase ay halos matalo hanggang mamatay. Mahigpit na pinarusahan ng kolehiyo. Pagkatapos noon, siya ay naging mas tahimik at masigasig na nag-practice.
Sa edad na 24, naging titled Daoluo siya. Sa edad na 32, naging Super Daoluo siya. Kung dito lang magtatapos ang kwento, isa pa rin itong proseso ng inspirational growth. Ngunit nang maglaon, isang malaking kaganapan ang nangyari sa Kilin Daoluo na ito. Masyadong malalim ang ugat ng puot sa kanyang alaala, at hinding-hindi niya malilimutan ang lahat ng naging dahilan ng kanyang pagpapatiwakal noong una. Pagkatapos niyang maging Super Daoluo, nahanap niya ang babaeng kaklase na umabandona sa kanya. Yung babaeng kaklase ay may asawa at may sariling anak. Ngunit pinahirapan at pinatay siya ni Kilin Daoluo sa harap ng kanyang anak. Hindi niya itinago ang kanyang pag-uugali, at pagkatapos gawin ito, nagkusa siyang sumuko sa mga awtoridad. Siyempre ang pagsuko ay isang magandang pagganap, ngunit ang katotohanan ito ay masyadong masama. Ang pagpatay, at pagpatay sa ina sa harap ng anak ng iba, kung gaano ito kalupit. Natakot at nataranta rin ang bata. Walang eksena ng paghihiganti. Ngunit sa oras na iyon, si Tong Yu ay isa ng powerhouse sa antas ng Super Daoluo. Sa antas na ito, hindi niya ito kinaya ng mga ordinaryong opisyal. Sa katunayan, kung gusto niyang tumakbo, kakaunti ang mga tao sa mundo ang makakapigil sa kanya. Ang insidenteng ito sa wakas ay napunta sa Monster Academy. Ang Academy ay hindi lamang kailangang magturo, ngunit turuan din ng mga tao. Walang alinlangan, ang pag-uugali ni Tong Yu ay isang malaking pagkakamali para sa Monster Academy. Bilang dean ng Monster Academy, galit na galit si Kinzi, at personal na ibinalik si Tanggayo sa Monster Academy at papatayin na sana siya. Hindi lumaban si Tong Yu mula umpisa hanggang wakas, hinayaan siyang ibalik siya, at matapos itanong kung ano ang nangyari, medyo nag-alinlangan si NC. Gaano kahirap magtanim ng isang Super Daoluo? At si Tong Yu pa rin ang uri ng pananatili sa paaralan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag ng walang paliwanag. Matapos maingat na pag-usapan ng opisyal, isang kompromiso ang ginawa kay Tanggayo. Ang lahat ng malalakas na tao na may titulong Daoluo pataas ay may tiyak na karapatang magpatawad, ngunit ang sitwasyon ni Tong Yu ay napakasama, at siya ay sinentensyahan ng 50 taon sa bilangguan, at hindi siya maaaring magkaroon ng sandata sa labanan sa buong buhay niya. At the same time, hindi ka makakaalis sa Monster Academy habang buhay. Maliban sa kaso ng college amnesty. Sa kalaunan ay iniligtas ni Grace ang kanyang buhay, ngunit pinagkaaitan din siya ng kanyang kalayaan. Sa isang kahulugan, si Tong Yu ay naging tagapag-alaga ng Monster Academy. 37 taon na ang lumipas mula nang siya ay makulong. Ngayon ay malapit na sa 70 taong gulang si Tanggayo. Sa buong Monster Academy, ang kindness lang ang makakapagpakilo sa kanya. Ituring bilang tagapag-alaga ng Monster Academy na nakatago sa dilim. Maging ang mga estudyante ng Monster Academy, kakaunti ang nakakaalam ng kanyang pag-iral. Ang mga kinakailangan ni NC para kay Long Yu ay napakahigpit, lalo na para sa kanyang emosyonal na kontrol, na higit sa lahat ay dahil sa insidente na dulot ni Tong Yu. Ang pangyayaring ito ay nagdulot din ng malaking kawalang kasiyahan sa mga tao, na minsan ay naglunsad ng malawakang demonstrasyon, na humihiling na ang Kilin Daoluo ay ipapatay. Sa huli, sa ilalim ng proteksyon ng opisyal at ng Monster Academy, makakaligtas siya. Kaya naman, nang sabihin ng komentarista ang mga salitang Kilin Daoluo Tanggayo, ang mga tao sa kinatatayuan ay nagkakagulo na. Lumabas ang mamamatay tao. Bakit hayaan ang mamamatay tao na kumatawan sa imperyo? Anong mga kwalifikasyon mayroon siya? Patayin siya, patayin siya. Sunod-sunod na tunog ang iba't ibang boses, at ilang sandali, tila karagatan ng krusada ang buong stadium. Si Tang Wulan, na nasa pasukan din sa kabilang panig, ay hindi napigil ang makaramdam ng kaunting pagkagulat nang marinig niya ang eksenang ito. Hindi niya alam kung sino si Kilin Daoluo Tanggayo, ngunit alam niya na sa mga kalaban na sinuri ng Smiling Daoluo para sa kanyang sarili na maaaring lumitaw sila, talagang walang ganoon. Ngunit mula sa reaksyon ng mga manunood, makikita na ang Kilin Daoluo na ito ay dapat na sikat, ngunit dapat itong kilalanin. Paano mapipili ng Star Luo Empire ang isang tao bilang kalaban nito? Sa podium, sumimangot si Dai Tianling at lumingon kay Kindness, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang kasiyahan. Ito ang labanan ng 5 Diyos, sa larangan ng digmaan ng labanan ng 5 Diyos. Kumakatawan sa imperyo na pumunta sa digmaan. Gaano mali na hayaan ang isang kriminal na kumatawan sa imperyo? Pero ginawa lang iyon ni Grace. Biglang naramdaman ni Dai Tianling na tila nagtiwala siya ng sobra sa gurong ito. Kahapon ay may problema, at si Tanggayo ay pinayagang maglaro ngayon. Manalo man siya, mapurol ang imperyo. Anong kabalintunaan ang payagan ng isang kriminal na manalo sa ngalan ng imperyo? Kamahalan, si Tong Yu ay naghihintay ng pagkakataon. Ngayon ang pagkakataong ito ay masyadong mahalaga para sa kanya. Handa akong igarantiya sa kanya na pagkatapos ng larong ito, hindi niya ikahihiya ang imperyo. Para sa araw na ito, naghintay siya ng 17 taon. Ako lamang ang nakakaalam ng iniisip sa kanyang puso. Patawarin mo ang iyong kamahalan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang kabaitan ay handang tumanggap ng anumang parusa mula sa iyong kamahalan. Umalis si Grace sa kanyang upuan, lumuhad ang isang tuhod sa harap ni Dai Tianling, at same time na sinabi.
Bagamat hindi niya alam ang ibig niyang sabihin, mas gumanda si Dai Tianling nang makita siyang lumuhad sa harapan niya, at dali-dali siyang tinulungang tumayo. Guro, huwag kang ganyan. Naniniwala ako na ikaw. Salamat, kamahalan. Ibinaling ni NC ang kanyang ulo at tumingin sa Kilindaw Luo Tanggayo, na ang mukha ay puno ng kaliskis sa stadium, at sinabi sa loob, hayaan mo at gawin ang gusto mong gawin. May mga kaliskis sa mukha ni Tung Yu, ngunit napakakalma pa rin ng kanyang mga mata. Nahaharap sa ganoong sitwasyon na itinuro ni Chenfo, naranasan na niya ito ilang dekada na ang nakalipas. Pero ngayon, napakahalaga nito sa kanya. Sa wakas ay naghintay sa pagdating ng araw na ito. Wala nang mahalaga sa labas. Anumang pandiwang pang-aabuso ay arbitraryong tinanggihan niya. Pagtingin sa kalaban sa buong stadium, humakbang siya pasulong at naglakad papunta sa entablado. Ang kalasag ay tumataas, ihiwalay ang mga tunog sa labas. Isang malakas na lamig ang lumitaw sa mga mata nitong si Kilindaw Luo. Umakyat din si Tang Wulan sa entablado, pinigilan ang aura ng kalaban, at hindi niya maramdaman ang totoong cultivation level ng kalaban. Pero isang bagay ang maiisip, hindi dapat simple ang kalaban na ito. Naapektuhan ng mga damdamin ng madla, ang komentarista ay hindi nang ahas na magsabi ng masyadong maraming ngayon, at direktang inihayag ang pagsisimula ng laro. Hindi agad umatake si Tung Yu, ngunit nagtaas siya ng dagandong. Sa loob ng kalasag, walang mga tunog sa labas ang maririnig, ngunit lahat ng mga tunog sa loob ng kalasag ay maririnig sa labas. Ang dagandong ni Tung Yu ay parang dagandong ng 100 tigre, puno ng ligaw, at talagang pinigilan nito ang boses ng 100,000 katao na naruroon. Isang bilog ng mga singsing na espiritu ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagulat si Tang Wulan nang makitang ang spirit ring na tumataas sa ilalim ng mga paa ni Tung Yu ay naging pula. To be precise, lahat sila ay pula. Isang kabuuan ng 9 na pulang spirit ring ang sunod-sunod na tumaas, na nagdulot ng kanyang sariling aura na pumailang-lang na may geometric na multiple ng kabaliwan. Ang pula ay kumakatawan sa 100,000 taon. Gayunpaman, sa lahat ng mga powerhouse na alam ni Tang Wulan, talagang walang sinuman ang maaaring magkaroon ng 900,000 taong spirit ring. Grabe talaga ito. Ang 900,000 taong spirit ring ay nangangahulugan na mayroon siyang hindi bababa sa 18 espiritong kakayahan. Anong nakakatakot na pag-iral ito? Hindi lamang iyon, ngunit malabo, naririnig ni Tang Wulan na ang dagandong ni Tung Yu ay tila may bahid ng kalungkutan at galit, na parang gusto niyang ipahayag ang kanyang panloob na emosyon sa pamamagitan ng dagandong na ito. Nang makita ng lahat ang dagwang mga singsing ng espiritu na tumataas mula sa kanyang katawan, ang kanilang walang malay na mga ekspresyon ay bahagyang nagbago. Natahimik ang mga manunood, at maraming tao sa podium ang nadismaya. Sa kahon, si Zhang Geyang ay natigilan sandali, at pagkatapos ay tumawa, well, what a unicorn daw Luo Tanggayo. Unexpectedly, there is such a hidden person in the Monster Academy. Ang kabaitan ay talagang walang prinsipyo para sa desisyon ng 5 Diyos. Buti na lang at kahit na ganoong nakatagong kapangyarihan ay nalantad. Hindi umimik si Guyana, nakatingin lang siya sa malamig na mga mata. Bagamat nakangiti si Zhang Geyang, nang makita niya ang 9 na dugong pulang espiritu sa Kilindaw Luo, kitang-kita sa kanyang mukha ang selos. Oo. Para sa master ng kaluluwa, walang alinlangan na ito ang pinakadakilang pagtugis. 9 na pulang espiritong singsing, kahit na ang ultimate Dao Luo ay hindi kailanman nagmamay-ari sa kanila, nangangahulugan ba na ang taong ito mismo ay umabot na sa antas ng ultimate Dao Luo? 37 taon na ang nakalipas, isa na siyang super Dao Luo. 37 taon na ang lumipas, at ang kanyang espiritong singsing ay hindi na nakataas sa pulang antas, kaya paano ang kanyang sariling paglilinang? 37 taon, ito ay lumago ng sapat. Hindi kaya siya ang pangalawang extreme Dao Luo ng Star Luo Empire. Ang mga kaisipang ito ay halos lumitaw sa isipan ng lahat ng naruroon. Siya ay tiyak na isang mamamatay tao, ngunit 37 taon ng pagkakulong ang lumipas, kung siya ay naging isang limit Dao Luo. Kung makokontrol ang kanyang kapangyarihan, mapapatawad ba ito? Nagsimula ng manginig ang puso ng ilang manunood. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mundo na nagtataguyod ng lakas, limit Dao Luo. Para sa anumang bansa, ito ay isang estratehikong pag-iral. Walang limit Dao Luo sa buong Daoling Empire, kahit sa Dao Luo Federation, iilan lang ang limit Dao Luo. Kung si Xing Luo ay magkakaroon ng isa pang extreme Dao Luo, walang alinlangan na mapapabuti nito ang kabuuang lakas ng Xing Luo Empire. Gayunpaman, mapapatawad nga ba niya ang kasalanang nagawa niya? Ang ekspresyon ni Tang Wulan ay napaka-solemn na, at kasabay nito ay pinakawalan niya ang kanyang martial soul. Lumitaw ang isang bilog ng mga spirit ring, at ang berdeng ginto at orange na ginto ay kapansin-pansin pa rin, ngunit kumpara sa 9 na pulang singsing na espiritu sa kabilang panig, mayroon pa rin siyang pakiramdam na pinigilan. Naunawaan ni Tang Wulan na ang taong nasa harapan niya ay marahil ang pinakamalakas na kalaban na kanyang kinaharap, kahit isa sa kanila. Pinaghihinalaan pa niya na ang taong ito ay nalampasan ng kabaitan sa mga tuntunin ng lakas. Ang mga dagandong ay gamulong at umalangaw pa rin, ngunit ang tingin ni Tung Yu ay tumalikod na at muling bumagsak sa mukha ni Tang Wulan. Ang mga kaliskis sa kanyang mukha at ang pula at asul na mga mata ay nagmukhang kahindik-hindik sa kanya.
Nang walang anumang salita, lumipat si Tong Yu sa susunod na sandali. Ang mga kaliski sa kanyang katawan ay biglang lumaki, at ang kanyang figure ay biglang umabot ng higit sa 3 metro ang taas. Na may siyam na kulay dugong spirit ring, na may forward-looking momentum, dumiretso siya sa Tang Wulan. Malinaw na nakita ni Tang Wulan na mayroong isang makulay na halo na tumataas mula sa kanyang katawan. Ang malakas na liwanag ay medyo nakakasilaw, at ang mas kakaiba ay nang lumitaw ang 5 ilaw na ito, ang paligid na espasyo ay nagsimulang maging distorted, na parang mayroong 5 uri ng liwanag. Dumadagandong ang mga elemento sa kanyang direksyon. Ngunit maging si Tang Wulan ay medyo nalilito kung ano ang 5 elementong iyon. Ito ay patlang, espiritual na kaharian. Ultimate Daoluo. Ito ang unang ideya na lumitaw sa isip ni Tang Wulan. Sa labanan ngayon, alam niyang makakatagpo siya ng isang mabigat na kalaban, ngunit hindi niya inaasahan na magiging extreme Daoluo level na siya. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, na nakaharap sa extreme Daoluo, tiyak na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Huminga ng malalim at pinapakalma ang kanyang isipan, alam ni Tang Wulan na hindi siya maaaring magkaroon ng anumang reserbasyon ngayon, kahit na magpumilit siya ng ilang sandali, ito ay mabuti. Sa halip na umatras, humakbang siya pasulong at tumapak ng malakas sa lupa. Ang mga gintong kaliskis ay agad na lumitaw sa buong katawan niya, at ang figure ni Tang Wulan ay umabot din sa 3 metro. Katawan ng gintong dragon. Sa tunog ng pag-awit ng dragon, ang 8 singsing na espiritu sa kanyang katawan ay agad na napalitan ng 6 na gintong singsing na espiritu. Ang una, ikatlo, at ikaapat, 3 gintong singsing ng espiritu ay umilo ng sabay. Ang unang singsing ng espiritu, ang katawan ng gintong dragon, ang pangatlong singsing ng espiritu, ang dagandong ng gintong dragon, ang ikaapat na singsing ng espiritu, ang marahas na domain ng gintong dragon. Ang 3 kasanayan sa Golden Dragon King ay inilabas kaagad. Sa harap ng dagandong ng gintong dragon, ang katawan ni Qilin Daoluo Tanggayo ay huminto lamang saglit, tila hindi maganda ang impact, at ang tao ay lumitaw na sa harap ni Tang Wulan, sumabog sa isang bilog. Naramdaman lang ni Tang Wulan na tila nagyelo ang lahat sa paligid niya. Hindi man lang siya nakaiwas. Napahawak na lang siya sa ulo at itinaas ang kamao para mabangga ang kamao ng isa. Boom! Ang kapangyarihan ng kalaban ay hindi kasing lakas ng inaakala, ngunit isang kakaibang enerhiya ang nahahalo sa kapangyarihan ng kalaban. Ito ay tulad ng isang whirlpool na sumisipsip sa sariling enerhiya, at pagkatapos ay namumulaklak ito sa labas. Ito ay, pagkatapos ng contact, biglang natauhan si Tang Wulan. Ang lakas ng kalaban ay hindi isang tradisyonal na elemento, ngunit ang mga katangian ng 5 elemento na nakaayos sa ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Kabilang sa mga ito, ang 3 elemento ng tubig, apoy, at lupa ay medyo karaniwan, habang ang mga elemento ng ginto at kahoy ay napakabihirang. Ang 5 elemento ay nagpapatibay sa isa't isa, nagpupuno sa isa't isa, at gumagawa ng iba pang puwersa. The 5 elements kailan, ito dapat ang martial spirit ng kabilang partido. Sa gitna ng dagandong, napaatras si Tang Wulan ng 3 hakbang, ngunit nanginginig lang ang katawan ni Qilin Daoluo Tanggayo. Parang may kapangyarihan. Gayunpaman, sa ilalim ng banggaan na ito, ang puso ni Tang Wulan ay naayos na. Hindi ito extreme Daoluo. Ang lakas ng kalaban ay nasa pinakamainam na antas ng Super Daoluo, at ito ay papasok pa lamang sa antas ng Super Daoluo sa antas na 75. Kung ito ang kaso, siya ay walang kapangyarihan ng isang labanan. Pinasabog pabalik ni Tong Yu si Tang Wulan gamit ang isang kamao, hindi makatwiran, at iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay sa kawalan, at agad na binalot ng 5 kulay na halo si Tang Wulan. Sa 5 kulay na halo, naramdaman lamang ni Tang Wulan ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa. Si Quang Shi pala ay inaabsorb ng kabilang partido. Pamatok na naman ang kamao ng kalaban. Sa malamig na singhot, hindi nakaiwas si Tang Wulan, ngunit ang parehong kanang kamao ay pumutok, ang kuko ng gintong dragon ay kumuyam, at ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw sa mga manunood. Mula sa likod ni Tang Wulan, tila may isang higanteng dragon na tumatalbog, at sa wakas ay inabot ang kanyang kanang braso. Umakyat si Jinlong sa langit. Boom! Muling umatras si Tang Wulan ng 3 hakbang, at mabilis na nakabawi ang espiritu ng kalaban sa ilalim ng pagkilos ng 5 elements domain. Ang unang spirit ring sa kanyang katawan ay nagniningning, at isang malaking unicorn phantom ang bumangon sa kanyang likuran. Ang kanang braso ay biglang namamaga, at ang mga kaliskis ay lumitaw halos tulad ng isang drill mula sa ilalim ng balat, at isang mahinang dagandong ang tumunog sa loob ng mga buto, ang unicorn na braso. Ang paglilinang ni Tang Wulan ay hindi kasing husay ng kanyang kalaban, ngunit siya ay may lubos na tiwala sa lakas. Sa sandaling ito, gumawa siya ng switch ng spirit ring. Pinutol niya ang kanyang orihinal na 8 singsing ng espiritu, ang pangatlong singsing ng espiritu ay kumikislap, at isang halo ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, ang kanang braso ay namamaga, ang mga kuko ng gintong dragon ay kumaway, at ang gintong dragon ay nahuli sa katahimikan.
Ang malaking anino ng kuko ay isinilang ng walang babala, at ang harap na dulo ng unicorn na braso ng unicorn na si Dauluo Tanggayo ay kuminang ng maliwanag, at ang maraming kulay na sinag ng liwanag ay nagtagpo sa anyo ng isang unicorn, bumangga sa gintong dragon na Nirvana God. Ang Golden Dragon Nirvana God Claw ay ipinanganak mula sa Golden Dragon Terror Claw, iyon ay, ang kapangyarihan ng Dark Golden Terror Claw Bear. Sa mundo ng Soul Beast, iyon ang halos pinakamatulas na pag-atake. Sa makatuwid, kahit na ang maraming kulay na liwanag ng 5 elementong unicorn ay pinutol at ikinakalat nito, agad na namumulaklak ang kapangyarihan ng paputok, at ang maraming kulay na liwanag ay nagsisplash. Dumating pa rin si Chloe sa harap nitong Yu. Ang pangatlong espiritong singsing sa katawan nitong Yu ay kumikislap, ang kanyang kaliwang braso ay nakataas, at isang malaking kalasag na ganap na binubuo ng mga kaliskis ay lumitaw at tumayo sa kanyang harapan. Boom! Napaatras si Tong Yu ng 2 hakbang. Ngunit medyo mas malakas ang liwanag ng kulay dugong spirit ring sa kanyang katawan. Habang ang 2 kamay ay nasa kalasag, ang kanyang katawan ay nabasag kaagad sa bilis ng tunog, at hinampot si Tangwulan ng may sonic boom. Tinadyakan ni Tangwulan ang lupa gamit ang kanyang kanang paa, at ang asul at pilak na mga emperador ay nagsilabasan sa kanyang katawan, nagsama-sama sa lakas ng hari ng gintong dragon. Ang Blue Emperor Dragon ay umakyat sa langit. Sa muling pag-ungol, umatras si Tangwulan, at huminto si Tong Yu. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Tong Yu ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip sa lupa, na labis na nagpapahina sa kanyang 5 elements domain. Ito ang Blue Silver Golden Light Array, ang pangatlong spirit ability na matagal nang hindi ginagamit ni Tangwulan. Ang katangian nito ay ang mga elemento ay nababalatan. Maaaring alisin ng 5 elements domain ng Tanggayo ang enerhiya ng kabilang partido para sa kanyang sariling paggamit, na itinuturing na kapinsalaan ng iba. Ngunit ang Blue, Silver at Golden Light Array ni Tangwulan ay masasabing nakapipinsala sa iba. Sa oras na ito, ang larangang ito ay ipinakita upang pahiniin si Tong Yu. Malamig na bamantong hininga si Tong Yu, nagpakawala ng dagandong, at gumawa ng virtual grip gamit ang kanyang kanang kamay patungo kay Tangwulan. Ang pangalawang pulang singsing ng espiritu ay lumiwanag, at isang malaking kamay na may makulay na liwanag ang biglang lumitaw sa paligid ng katawan ni Tangwulan. Mahuli siya sa isang pagkakataon. Ang mahigpit na pagkakahawak ng 5 elemento. Ito pa rin ang pangalawang spirit ring, at muling lumitaw ang isang malaking kamay, ngunit sa pagkakataong ito ay naikuyong ito sa isang kamao at marahas na tumama sa katawan ni Tangwulan, at nagbanggaan ang 5 elemento. Ang pinaka-nakakatakot sa pag-atake ni Tong Yu ay ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay sinamahan ng kapangyarihan ng 5 elemento, na kapwa kapakipakinabang sa panloob at pinipigilan ang panlabas. Ang ganitong uri ng hindi komportable na pakiramdam ay halos hindi malulutas ng sariling paglilinang ni Tangwulan. Ito ang kanyang physical fitness. Kung magpalat ka ng ibang tao, natatakot ako na matagal nang masira ang iyong katawan. Sa isang ungol, si Tangwulan, na tinamaan ng 5 elemento, ay nagkaroon lamang ng oras upang palabasin ang Golden Dragon Overlord Body. Ang mga kaliski sa kanyang katawan ay mabilis na kumikislap, at ang tao ay hindi sumabog dahil sa paghihigpit ng pagkakahawak ng 5 elemento, ngunit ang pagkabigla ay medyo malakas sa pagkakataong ito. Lalo na ang pagbubuhos ng kapangyarihan ng 5 elemento ay nagpapahina sa kanyang sariling paglilinang na parang Tarsus Maggot. Paano gawin? Sa oras na ito, walang magawa si Tangwulan. Ang kanyang buong estado ay sinupil na ng kalaban. Ito ang pagkakaiba sa base ng paglilinang, ang malaking pagkakaiba sa antas ng kapangyarihan ng espiritu, mahirap para sa kanyang sariling kakayahan sa espiritu na makipaglaban sa kalaban. Ang ika-6 na singsing ng espiritu ay kumikislap. Kinailangan ni Tangwulan na manguna sa paggamit ng mas mataas na antas ng mga kakayahan sa espiritu. Isang malaking kulay rosas na liwanag at anino ng bulaklak ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang asul na pilak at gininto ang liwanag na hanay ay gumuho sa sandaling binombo si Tangwulan, ngunit nang lumitaw ang malaking bulaklak na ito, ang mga elemento ng 5 elemento na orihinal na pumapalibot kay Tong Yu, kabilang ang mahigpit na pagkakahawak ng 5 elemento na humawak kay Tangwulan ay biglang naging isang maliit na liwanag, na nagmamadali patungo sa katawan ni Tangwulan. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay kabilang din sa kalikasan, at maaapektuhan din ng paglamon sa langit at lupa. Sa tulong ng swallow ang heaven and earth, tumaas ng husto ang aura ni Tangwulan, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Sa tulong ng Golden Dragon Blast at sa pagsipsip ng swallow ang heaven and earth, nakalaya siya sa 5 elemento. Ang mga ginintoang pakpak ay nakaunat sa kanyang likuran, at siya ay tinapik ng malakas. Ang aktibong pag-atake ay inilunsad sa unang pagkakataon. Lumilipad ang asul at dilaw na dragon. Ang pamamaraan ng pagsasanib ng kaluluwa ng dugo ay isa sa pinakamalaking pag-asa na maaari niyang hamanin para sa mas mataas na ranggo. Sa oras na ito, kapag ipinakita ito, ang bilis ay mas mabilis kaysa sa nakaraang banggaan ng Unicorn Shield. Isang pares ng mga kuko ng gintong dragon ang nakausli, at ang katawan ay tila naging ilusyon at anino sa hangin, halos sa harap ng kalaban.
Ang emosyon ni Tung Yu ay tila natahimik muli, ang kanyang pula at asul na mga mata ay biglang sumilaw na may nakasisilaw na kinang, dalawang sinag ng liwanag ang sumabog, nag-intertwine sa hangin, at direktang binati si Tang Wulan na umangkas. Ang pagsasanib ng yelo at apoy. Ano ang mangyayari kapag nagsanib ang dalawang ganap na magkaibang species na ito? Sa simula, hindi pa nakatagpo si Tang Wulan ng ganoong sitwasyon noong siya ay nasa mga mata ni Ice at Fire, ngunit ngayon ay naranasan na niya. Boom! May malakas na ingay. Ang asul na Emperor Dragon na lumilipad ni Tang Wulan ay biglang tumigil, ang katawan ni Tung Yu ay umabot na sa tuktok ng kanyang ulo, ang unang spirit ring ay kumikinang, at ito ay ang unicorn arm pa rin. Ang pagkakaiba lang ay sa pagkakataong ito ang braso ng unicorn ay nasusunog. 5 kulay na apoy. Ang apoy ng 5 elemento. Anumang 100,000 taong spirit ring ay maaaring magkaroon ng 2 espiritong kakayahan na nakakabit, na kung ano ang ipinapakita ni Tung Yu kay Tang Wulan ngayon. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang bawat isa sa kanyang mga kakayahan sa kaluluwa ay nasa antas ng 100,000 taon. Boom! Si Tang Wulan ay direktang nabasag sa lupa, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang malaking butas sa lupa ng gymnasium. Bagamat ang kapangyarihan ng 5 elemento ay lubhang hamina sa pamamagitan ng impluensya ng lumalamon sa langit at lupa, sa pagkakataong ito, si Tang Wulan ay nakabaon sa lupa. Sa mata ng madla, natukoy ang kinalabasan. Si Tung Yu lang ang hindi nag-isip. Nang ang kanyang pag-atake ay bumagsak sa katawan ni Tang Wulan, malinaw niyang naramdaman na ang katawan ng kalaban ay sobrang flexible, na may malakas at matigas na pakiramdam sa flexibility. Natunaw ng flexibility ang bahagi ng kanyang lakas, at ang pinakamalakas na puwersa ay nagpabalik ng pagkabigla. Ang magulong huminto siya sa ere, hindi makapagsimula ng habulan sa unang pagkakataon. Ito ay, si Tang Wulan, na bumagsak sa malalim na hukay, ay hindi bumangon sa unang pagkakataon. Ang kanyang buong katawan ay biglang nagbago, at ang malalaking asul na pilak na Emperor Vines ay dumagsa. Nawala si Tang Wulan. Tanging ang mga hindi mabilang na tulad ng ang asul na gintong mala-dragon na mga baging na nakasalikop kay Tung Yu sa hangin. Nagbago ang Blue Silver Overlord, ang Blue Silver na tunay na katawan. Ang mga baging ay nagkurusang krus sa hangin na parang mga higanteng dragon. Sa mga kinatatayuan, si Zhang Geiang, na nakakita ng eksenang ito, ay halos agad na umupo ng tuwid. Hindi niya naisip na iyon ang kanyang dumadagandong na puno ng kulungan. Kung talagang pinagsanib ni Tang Wulan ang dumadagandong na yan prison vine bilang kaluluwa, wala itong silbi kahit napatayin niya si Tang Wulan, at hindi niya maibabalik ang kaluluwa. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang hitsura ng baging, ngunit kasabay nito ang pagkunot ng noo niya. Ang mga baging, na natatakpan ng asul gintong kaliskis, ay hindi mukhang mga halaman, lalo na sa harap na dulo, na malabo na ipinakita bilang ulo ng dragon, na may napakalakas na aura. Ang baging na bumangon sa isang iglap ay tumakip sa katawan ni Qilin Daoluo Tanggayo sa isang kisap mata, at nagsimulang magkasalikop. Ang apoy ng 5 elemento sa Tung Yu ay sumabog, sinusubukang sunugin ang mga baging na ito, ngunit ang mga kaliskis sa ibabaw ng mga baging ay napakatigas. Bagamat naapektuhan ito, mahigpit pa rin ang pagkakasalubong nila sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang ikalimang singsing ng espiritu sa katawan ni Tung Yu ay kumikislap, at 5 magagaan na bola ng ginto, cyan, asul, pula, at dilaw ang biglang namuo sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sumabog sa tabi niya. 5 elemento God Thunder. Sa gitna ng marahas na dagandong, ang 5 elementong katangian ay agad na nagsanib sa isa't isa, na bumubuo ng 5 elementong bagyo, na biglang lumipad, at nakarating sa malapit na Blue Silver Emperor. At itinukod ni Tung Yu ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang ulo, isang makulay na mahabang kutsilyo ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak, at dumiretso sa Blue Silver Emperor core sa ibaba upang putulin ito. Ang ika-6 na kasanayan sa kaluluwa, ang malaking 5 elemento ng Magic Sword. Kung saan dumaan ang Big 5 Elements Magic Sword, ang hangin ay nasira, at ang pakiramdam ng paglaki at pagpigil sa isa't isa ay hindi masisira. Sa gitna ng Blue Silver Emperor, muling lumitaw ang figure ni Tang Wulan. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay solemn na, at ang kanyang buong pagkatao ay tila pumasok sa isang espesyal na estado. Kinuyam niya ang kanang kamao, humakbang palabas, at dahan-daang sumabog. Biglang bumangon ang gintong apoy mula sa kanya, at ang matinding apoy ay nagbigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang sariling hininga ni Tang Wulan ay tumaas ng isang geometric na multiple. Bagamat hindi gaanong nagbago ang hitsura, sa sandaling ito, maging si Tung Yu, na may dugo ng hayop na si Qilin, ay nadama na nahaharap siya sa isang makapangyarihang pag-iral na hindi maaaring labagin. Isang golden light curtain ang kumalat kay Tung Yu mula sa Tang Wulan bilang panimulang punto. Sa gininto ang liwanag, mabilis na lumaki ang kamao ni Tang Wulan. Ang paraan ng hari. Boom! Ang enerhiya ay nagngangalit, si Tung Yu ay tumalbog muli sa hangin, si Tang Wulan ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga sugat sa kanyang katawan, at ang mga kaliskis ng gintong dragon sa maraming lugar ay naputol, ngunit siya ay nakatayo pa rin doon na hindi gumagalaw. Ito ay kung saan ang paraan ng hari ay mapang-akit, maliban kung si Tang Wulan ay sabog hanggang sa mamatay, kung hindi, imposible para sa kanya na umatras ng kalahating hakbang.
Ang hindi mabilang na Blue-Silver Emperor Vines ay tumaas sa susunod na sandali, at ang bawat isa ay parang sibat, na agad na nagsasapawan sa hangin, na tumusok kay Tung Yu na pinasabog ni Tang Wulan sa hangin. Ang bersyon ng Blue-Silver Emperor ay itinuro ng libo-libo. Ang Grand Empire Stadium sa Novosibirsk, kahit na sa auditorium sa labas ng protective cover, ay tahimik sa oras na ito. Dahil nakatutok ang atensyon ng lahat sa larong ito. Sa simula pa lang ng laro, naglunsad sina Tang Wulan at Qilin Daoluo Tonggayo ng needle point attack laban kay Maimang. Walang otres ng kalahating hakbang ang magkabilang panig, patuloy lang sa pag-atake at pag-atake muli. Tila dahado si Tang Wulan, ngunit bumalik siya kaagad. Walang alinlangang nangangahulugan ito na ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa oras na ito ay nagawang makipagkumpetensya sa hindi bababa sa Super Daoluo level na si Tung Yu. Bukod dito, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay napakahusay, lahat ng uri ng apoy ay sumisikat, si Tung Yu ay puno ng mga kulay, at ang tuloy-tuloy na pagsabog ng aura ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay lalong nagdulot ng kanyang walang katulad na matatag na figure na nakasuot ng isang gintong baluti. Sa mata ng maraming babaeng madla, si Tang Wulan sa oras na ito ay parang isang matapang na lalaki na nakikipaglaban sa Diablo, at nabighani siya dito saglit. Habang nakikita ng tinatawag na karaniwang tao ang kaguluhan, nakikita ng tagaloob ang pintuan. Sa rostrum, pati na rin ang ilang mga Soul Master na may makapangyarihang cultivation base, maraming tao ang may pagdududa sa kanilang mga puso. Nakangiting si Daoluo ay labis na nagulat sa sandaling ito. Ang Qilin Daoluo Tonggayo na ito ay tila hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Nang malaman niya na ang kalaban ni Tang Wulan ay si Tung Yu, ang dahilan ng kanyang pagkawala ng kulay ay una sa lahat dahil sa malupit na krimen na ginawa mismo ni Tung Yu. Ang personalidad ng taong ito ay dapat na may depekto, at maaaring siya ay walang awa. Ang isa pang dahilan ay ang lahat ng nasa totoong high level na Spirit Master level ng Star Luo Empire ay kilala ang taong ito, dahil itong si Qilin Daoluo ang pinakamalakas na tao na malamang na mag-cultivate hanggang sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Malaking bahagi ng dahilan kung bakit siya inuna ng Monster Academy, dapat ay dahil sa talento ni Qilin Daoluo. Para sa isang napakalakas na Qilin Daoluo, si Tang Wulan ay dapat na walang pagkakataon. Pero, laban talaga. Ang sitwasyon ay hindi tulad ng inaasahan. Bagamat mabangis ang opens iba ni Tung Yu, tila hindi sapat ang kanyang lakas sa pag-atake. Hindi bababa sa hindi ito maaaring maging limitasyon sa antas ng Daoluo, kung mayroong isang Super Daoluo strength na pag-atake ay bukas sa tanong. Siyempre, ang kanyang 5 elements Qilin Martial Spirit ay talagang napakalakas, at pinipigilan nito si Tang Wulan sa ibabaw, ngunit hindi nito kayang pigilan ito ng lubusan. Sa huli, kung sino ang mananalo ay nakasalalay sa background ng magkabilang panig. Ang ganitong uri ng Tonggayo ay malayo sa inaasahang imahe. Habang nakahinga ng maluwag si Hujia, hindi niya maiwasang mataranta. Hindi kaya ang Qilin Daoluo na ito ay hindi lamang nakakulong sa Monster Academy ng higit sa 20 taon, hindi lamang ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi bumuti, ngunit bumaba rin. At natuklasan din ni Hujia na hindi lang ang sarili niya ang nagulat, maging ang ekspresyon ng mukha ni NC ay labis na naguguluhan nang makita ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan. Malinaw, mayroon din siyang pagdududa tungkol sa kasalukuyang lakas ni Tung Yu. Sa ganitong paraan, dapat na higit pa riyan ang pagiging epektibo ng labanan ni Tung Yu. Ano ang dahilan para laruin lamang niya ang kanyang kasalukuyang cultivation base? Hindi kaya siya ay naghihintay ng pagkakataon na biglang sumibol ng si Tang Wulan ay pabaya at kinuha si Tang Wulan sa isang iglap. Kahit siya. Sa pag-iisip nito, isang bakas ng takot ang lumitaw sa puso ni nakangiting Daoluo. Gayunpaman, ito ang desisyon ng limang Diyos. Maging siya ay hindi man lang mapigilan ang pagpapatuloy ng labanang ito. Maaari lamang siyang magdasal ng lihim sa kanyang puso, nagdarasal na si Tang Wulan ay hindi kailanman maloloko. Huwag dumami sa kalaban. Boom! Itinuro ni Chenfo ang pambihirang kapangyarihan, binombo ng magkabilang kamao si Qilin Daoluo, at muling itinulak sa mas mataas na hangin. Matapos siyang mabangga ng Blue-Silver Emperor, muli silang nagbukas, na parang isang malaking lambat, na nakabalot sa kanya. Kasabay nito, isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog sa gitna ng Blue-Silver Emperor, at isang gintong dragon ang hindi inaasahang lumabas mula sa gitna ng Blue-Silver Emperor. Ang gintong dragon na ito ay iba sa naunang Jinyo. Mayroon siyang 2 pakpak at mahigit 30 metro ang haba. Sa sandaling lumitaw siya, ang buong stadium fighting area ay natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag. Tila mayroong hindi mabilang na mga higanteng dragon na umaatungal sa hangin, at ang walang kapantay na pagbabago-bago sa sigla ay nagparamdam sa lahat ng mga Soul Master na may mga dragon spirit sa eksena ang matinding palpitations. Hindi lang dragon martial souls. To be precise, kapag narinig ng lahat ng Beast Soulstone ang pag-awit ng dragon na iyon, nararamdaman agad nila na gusto nilang sumamba, na parabang nakita nila ang hari ng mga hayop sa sandaling ito, maliban sa takot sa kanilang mga puso. Maliban sa pagiging magalang, wala nang ibang emosyong mabubuong muli. Sa likod ng rostrum, hindi napigilan ni Fox King na si Sumo na umupo ng tuwid pagkatapos makita ang eksenang ito. Noong nakikipaglaban siya kay Tang Wulan, siya ang orihinal na nangunguna,
ngunit sa huli ay natalo siya ng pagsupil sa linya ng dugo ni Tang Wulan. Nagbago ang mga panahon, napakaraming taon na ang lumipas, at ang bloodline aura ni Tang Wulan ay maraming beses na mas malakas kaysa sa nakaraan. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na nanginginig ang linya ng dugo ng kanyang nine-tailed fox. Ito ay sa pamamagitan ng protection na takip, na maaaring mag-filter ng halos lahat ng pagbabago-bago ng enerhiya. Maging ang hininga ng dugo ay dapat sana'y binigyan ng malaking halaga. Hindi kaya nanginginig na ang marinig ang tunog. Napakalakas na ba talaga ng Tang Wulan na ito ngayon? Bilang isa sa 8 makalangit na hari, siya man o ang iba pang mga makalangit na hari, ay talagang mayroong isang uri ng halos bulag na pagsamba para kay Long Yu. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya sa unang pagkakataon kung ang boss ng dragon na lumitaw sa kanyang isip ay kalaban pa rin ni Tang Wulan. Si Tang Wulan ay talagang napakalakas, nanalo ng 2 magkasunod na laro sa 5 Diyos, at ang mga kalaban na kanyang kinaharap ay nasa antas na nasa itaas ng title Dao Luo. Dati ay may napakalakas at ayaw na sumo sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang tanging natitira sa kanyang puso ay kalungkutan. Paano niya matatalo ang ganoong kalaban? Ang lahat ay wala na sa parehong antas. Ang dagandong ni Jinlong ay nagulat sa mga manunood. Ang mga high-level spirit masters ay mas nabigla sa anyo na ipinakita ni Tang Wulan sa oras na ito. Walang duda na ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga naunang higanteng baging ay dahil ginamit niya ang kanyang martial soul na tunay na katawan. Ngunit ano ang nangyari sa malaking gintong dragon na ito? Siguradong hindi iyon isang kaluluwa, dahil hindi ito katulad ng ipinakitang kaluluwa kahapon. Masasabi bang isa pang wa na tunay na katawan iyon? Gayunpaman, sa mundo ng mga espiritong Panginoon, kahit na ito ay isang kambal na Panginoon ng espirito, imposibleng ilabas ang 2 espiritong tunay na katawan ng sabay. Lampas ito sa common sense. Kaya paano ito ginawa ni Tang Wulan? Ang kambal martial souls ay talagang hindi ito magagawa, ngunit sa katunayan, si Tang Wulan ay hindi isang kambal na kaluluwang militar. Kahit na nalampasan na ng kanyang cultivation level ang 7 ring, hindi niya alam na magagawa niya ito, o hindi niya sinasadyang sinubukan ito noong nagsasanay siya isang araw. Nagulat siya nang makita niyang kapag ginamit niya ang kanyang martial soul real body, ang Blue Silver Emperor at ang kapangyarihan ng bloodline, ang dalawa ay talagang mapaghihiwalay. Sa isang kahulugan, maaari itong ituring na isang isip at 2 layunin, ngunit dahil mas kailangan lang ng Blue Silver Emperor ang kanyang fighting instincts, nangingibabaw ang bloodline ng Golden Dragon King. Ang mga espiritong katawan ng dalawa ay maaaring lumitaw sa parehong oras. Mas kontrolado ang martial spirit ng Blue Silver Emperor, habang ang bloodline ng Golden Dragon King ay isang purong bagyo. Pagsasama-sama ng dalawa, ang pagiging epektibo ng labanan ni Tang Wulan ay dapat tumaas ng geometriko. At ito ang unang pagkakataon na ang 2 dakilang martial spirit body ay magkasabay na ipinakita sa aktwal na labanan ngayon. Pagkaraang pabagsakin sa ere, si Qilin Dao Luo Tanggayo, na ang katawan ay nabigla sa malakas na tumagos na kapangyarihan na itinuro ni Chen Fu, ay agad na binati ang tunay na katawan ng Golden Dragon King na lumagpas sa sound barrier at biglang lumapit sa kanya. Ang dagandong ng gintong dragon ay nagbubukas ng daan, ang gintong dragon ay umaakyat at nagpapatakbo. Ang dalawa ay pinagsama sa isa't isa, kasabay ng pagsabog ng gintong dragon. Sa sandaling ito, si Qilin Dao Luo, na may mataas na kamay, ay ganap na nabaligtad ang anyo nito. Nagulat din si Tung Yu, hindi nagulat sa 2 martial soul na totoong katawan ni Tang Wulan, kundi sa pagbabago ng bloodline. Mula nang mamulat ang kanyang nakatagong linya ng Qilin, hindi na siya ang nag-iisang pumipigil sa iba sa bagay na ito, at hindi siya kailanman napigilan ng iba. Ngunit nang ipakita ni Tang Wulan ang tunay na katawan ng Golden Dragon King, agad siyang nabigla sa walang katulad na pagbabago-bago ng dugo. Ang dugo ng 5 elemento na unicorn sa kanyang katawan ay gumawa ng isang kalungkutan na reaksyon, na nagpapakita ng puwang sa dugo. Ang pagsupil sa bloodline ay lubos na makakabawas sa sariling paglilinang ng espiritual na master. Ngunit dumating na ang matinding opens iba ni Tang Wulan. Wala nang solusyon. Huminga ng malalim si Tung Yu, umuumbok ang dugo sa kanyang katawan, at isang layer ng 5 kulay na halos ang lumabas sa kanyang katawan at lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang 5 kulay na halos ay nagtagpo sa malalaking rune ng 5 kulay, bawat isa ay may mga katangian ng 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Nang lumitaw sila, parang 5 malalaking puyo ng tubig ang lumitaw sa langit. Malabo na narinig ni Tang Wulan ang boses na umaalingaw-ngaw sa Tung Yu, ang 5 elemento ay umiikot, nagbabago ang unicorn. Nanginginig ang kanyang katawan, si Tung Yu sa hangin ay naging 5 kulay na unicorn na mahigit 10 metro ang haba. Kung ikukumpara sa dati niyang kahindik-hindik na anyo, ang 5 elementong unicorn na ito ay mukhang lubhang kakilakilabot. Ang buong katawan ay puno ng misteryo ng pagbabago ng 5 elemento. Pagbukas ng kanyang bibig, isang pagsabog ng makulay na apoy ang nagwisik patungo kay Tang Wulan na nagmamadaling lumapit. Sa isang iglap, naramdaman ni Tang Wulan na parang umiikot ang langit. Ang tunay na apoy ng 5 elemento ay bumangga sa kanyang gintong dragon na umakyat sa kalangitan, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na naanod. Ang kanyang sariling kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa ay tila nahuhugasan sa sandaling iyon.
Pagkatapos ay nakita niya ang unicorn sa ulo ng 5 elementong unicorn, na may isang kislap ng liwanag, at isang flash ng makulay na liwanag. Sa sandaling lumitaw ang liwanag na iyon, ang ika-8 espiritong singsing sa katawan nitong Yu ay sabay ding lumiwanag. Hindi maganda. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang kumalat sa kanyang katawan sa isang iglap, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Tang Wulan ang buhay at kamatayang krisis sa kanyang puso. Ang makulay na liwanag ay umabot sa gitna ng mga kilay ng Golden Dragon King na halos agad niyang binago. Ang matinding takot ay nagpang-inig sa kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ng subconscious mind na ang gayong pag-atake ay ganap na hindi mapaglabanan sa kanyang katawan. Kapag natama na siya ng ataking ito, tiyak na mamamatay siya. Ang pag-ikot ng 5 elemento ay tila ang kapangyarihan ng kaharian, at ito ay dapat na ang espiritual na kaharian. Sa pag-asa sa 5 elementong rotation domain na ito, pinigilan niya ang impluensya ng makapangyarihang Golden Dragon King na bloodline ni Tang Wulan sa kanyang sarili, at agad na nasublimate ang kapangyarihan ng kanyang 5 elemento. Ang 5 elements through fire ay hindi mukhang isang direktang pag-atake, ngunit sa katunayan ito ay mas malakas kaysa sa anumang pag-atake. Sa malakas na suntok ni Tang Wulan, hindi bababa sa higit sa 70% ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay nawala sa ilalim ng paghuhugas ng 5 elemento ng tunay na apoy. Nakakamatay talaga ang makulay na liwanag na sumunod. Sa rostrum, biglang tumayo si nakangiting Dao Luo Hujia, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Nangyari pa rin ang bagay na pinaka-inaalala niya. Hindi lang siya, mabait man siya, o si Dai Tianling, malaki ang pinagbago ng kanyang kutis. Ayaw din nilang makita itong Tang Sect Master na mamatay sa field sa laban ng 5 gods. Kung talagang may nangyaring ganito, malaking kawalan ito para sa imperyo. Tiyak na dadalhin ang nakakatakot na galit mula sa Tang Sect. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang naruroon ay napuno ng pagkabigla at pagtataka. Masaya na si Zhang Geiyang sa kahon, ngunit hindi niya napansin, si Guyana, na nasa tabi niya, ay biglang naging ilusyon sa mga oras na ito. Ang oras ay tila nagyelo sa sandaling ito. Ang pagbabago ay dumating ng napakabilis. Si Tang Wulan, na nang ibabaw sa nakaraang sandali, ay nahaharap na sa buhay at kamatayang krisis sa susunod na sandali. Sino ang maglalakas loob na maniwala sa gayong pagbabago? Hindi maiiwasan. Alam ni Tang Wulan sa kanyang puso na ang pag-ataking ito ay imposibleng makaiwas, at siya, nakatatapos lang nahugasan ng makulay na liwanag, ay walang anumang kapangyarihang labanan ang gayong pag-atake. Walang duda na ito ay isang mortal na dagok. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatuklas ng isang bagay, at sa parehong oras ay tumugon siya sa presyon ng kamatayan. Ang kakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya ay lumitaw kaagad, at lahat ng bagay sa paligid ng katawan ni Tang Wulan ay biglang naging distorted. At ang lahat ng madla, kabilang ang mga powerhouse sa mga kinatatayuan, ay nakaramdam ng ulirat. Ang kawalan ng ulirat na ito ay biglang dumating, at biglang nawala ng bantay ang mga tao. At sa sandaling iyon, ang mundo sa mata ng lahat ay naging pangit. Bagamat saglit lamang iyon, ngunit sa sandaling iyon, hindi nila marinig ang tunog, bagkus ay nakita na lamang nila ang baluktot na liwanag. Para bang nahulog sa panaginip. Pagkatapos ay nakita nila na ang ginintoang dragon sa gitna ng hangin ay pinilipot ang katawan nito ng mabangis, at matalinong umiwas sa isang makulay na apoy na bumabagsak mula sa langit, na lumitaw sa gilid ng tunay na katawan ng 5 elementong unicorn. Ang hit ay gamulong. Ang parehong ay ang Wan tunay na katawan, sa mga tuntunin ng kapangyarihan at dugo, ang Golden Dragon King tunay na katawan ay nasa itaas pa rin. Anong nangyari? Nagkagulo ang mga manunood. Maging ang mga ordinaryong tao ay tila may naramdaman sa sandaling iyon. Masasabi bang daydreaming ito? Halatang halata, pagkatapos na makita ang Golden Dragon King na iyon ay tinamaan ng makulay na tunay na apoy, ang kinang ng kanyang katawan ay kumupas, paano ito biglang naging ganito? Hindi pa ito tinamaan ng 5 elements real fire, ngunit may mataas na kamay. Sa rostrum, sa malayong kahon, hindi bababa sa 10 tao ang tumayo sa sandaling ito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa kalmado ng nakangiting mukha, hindi napigilan ni Dao Luo ang kanyang emosyon sa sandaling ito, at hindi napigil ang sumigaw, okay. Medyo mapurol ang tingin ni NC, at habang nakahinga ng maluwag ang Emperor Dai Tianling sa sandaling ito, hindi siya makapaniwala. Anong nangyari ngayon lang? Hindi kaya ito isang fairy tale? Bumalik sa panahon. Iniluwa ni Kinchi ang 4 na salitang ito na medyo nahihirapan. Sa himpapawid, halatang dim saglit ang liwanag ng higanteng gintong dragon na lumipad gamit ang kuko sa 5 elementong unicorn, ngunit mabilis itong bumalik sa normal, ngunit saglit ding tumigil ang katawan nito. Oo, sa pinakakritikal na sandali, ginamit ni Tang Wulan ang kanyang espiritual na kaharian. Umaasa sa pagbabalik tanaw sa oras, bigla niyang binago ang oras sa loob ng isang maliit na lugar, at binago ito. Hayaang bumalik ang kanyang Golden Dragon King na katawan sa sandali bago siya tamaan ng tunay na apoy ng 5 elemento at tumugon. Nang hindi tinamaan ng tunay na apoy ng 5 elemento, natural na walang kasunod na pag-atake na maghahatid ng mga banta sa kamatayan. Nagbago na ang lahat. Ito ay kung saan ang larangan ng oras backtracking ay talagang malakas.
Ito rin ang dahilan kung bakit nabigla si Smilang Daoluo nang matuklasan niya na si Tang Wulan ay nagtataglay ng isang espiritual na kaharian. Sa sandaling ito, hindi lamang ang kalaban ang nagulat, ngunit si Tang Wulan ay nagulat din. Ang 5 Elements Rotation Domain na ipinapakita ni Qilin Daoluo Tanggayo ay isang supplementary domain, na maaaring mag-alis ng halos lahat ng control spirit ability, lubos na mapahusay ang pagkakaugnay nito sa 5 elementong attribute, at mapahusay ang lakas nito. Ang pinakamahalaga, isa rin itong espiritual na kaharian. Nangangahulugan ito na ang espiritual na paglilinang ng Qilin Daoluo na ito ay umabot sa espiritual na kaharian, at ito ay isang espiritual na kaharian na may espiritual na kaharian. Sa puntong ito, siya ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili, at ang kanyang espiritual na kaharian ay dapat na maunawaan ng mas mahabang panahon. Sa mga tuntunin ng espiritual na paglilinang, dapat din siyang umasa sa kanyang IQ. At ang huling suntok na iyon, ang kanyang ikawalong espiritong kakayahan ay napakalakas, ang lakas ng pag-atake nito ay kakilakilabot lamang. Ang gayong isang pag-atake, na may sariling martial arts body, ang likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng antolohiya, at ang makapangyarihang linya ng dugo ng Golden Dragon King, lahat ay nakadama ng nakamamatay na banta, kaya sino pa ang makakalaban nito? Si Tong Yu ay sinampal ng mga kuko ni Tang Wulan, at ang kanyang mga kaliskis ay tumalsik, na nag-iwan ng malalalim na peklat ng kaliwanagan. Medyo matamlay din siya. Anong nangyari malinaw, siya ay nakakuha ng mataas na kamay at natapos ang anti-kill. Paanong biglang nagbago ang lahat? Sa sandaling iyon, lumitaw din siya sa kawalan ng ulirat. Ngunit dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, bilang taong talagang humarap sa pag-atake ni Tang Wulan, sa halip ay siya ang pinakamabilis na nakabawi. Kakayahang domain ng oras. Ito ay espiritual na kaharian. Sa murang edad niya, mayroon na siyang espiritual na kaharian. Sa ilang sandali, mula sa simula ng laro hanggang sa kasalukuyan, ang dalawa ay sa wakas ay nagkaroon ng maikling paghihiwalay at paghinto, ngunit, walang duda, pareho silang labis na nabigla sa lakas ng kanilang mga kalaban. Ang pagharap sa ganoong kalakas na tao, sa sandaling ito, tanging paghanga at higit na pagmamalasakit ang nasa kanilang mga puso. Ang gininto ang dragon ay lumingon, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay bumangon, naging isang malabong gininto ang ambon upang protektahan ang kanyang buong katawan. Dragon gang iyon. Kasabay nito ay biglang lumakas ang hininga mula sa bloodline. Walang pag-aalinlangan na pinakawalan ni Tang Wulan si Long Wei sa dugo ng Golden Dragon King. Sa kabila nito, matamang pinagmamasdan niya si Qilin Daoluo, sinabing hindi na siya ma-spray ng 5 elemento ng kalaban. Grabe talaga ang totoong apoy ng 5 elemento. Sa sandaling tumama ito, tulad ng paghuhugas ng tingga, at maaari nitong hugasan ang halos lahat ng enerhiya nito. Ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Tang Wulan ang ganoong kakayahan ng espiritu. Nakatingin kay Tang Wulan na may nakakapasong mga mata, ibinuka ng 5 elements Qilin ang kanyang bibig, at ang kanyang mababang boses ay umalangaw-ngaw, napakalakas mo. Sayang. Kung may oras pa ako, gusto ko talagang maghintay hanggang sa maabot mo ang limitasyon sa antas ng Daoluo, at lumaban ka sa isang labanan. Ito ay tiyak na isang napakagandang bagay. Mahirap humanap ng kalaban. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita itong si Qilin Daoluo pagkatapos magkita ang dalawa. Medyo paos ang boses niya, pero may kakaibang magnetic charm, at madaling mag-iwan ng mga alaala sa isipan ng mga tao. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, mas malakas ka. Nararamdaman ko na hindi lahat ng iyong kapangyarihan ang ipinapakita mo. Ilabas mo lahat ng iyong cultivation. Sana dumating ang pressure na iyon. Tungkol sa tagumpay o pagkatalo ng larong ito, nakalimutan na niya ito, at umaasa siyang makakaharap ang isang Qilin Daoluo sa kasagsagan nito. Hindi na nagsalita pa si Tong Yu, parang may iba pa sa mga mata ng 5 elements Qilin, at may sigla at pag-asa sa mga mata nito. Ngunit si Tang Wulan ay tila malabo na nakakita ng matinding kalungkutan. Ang kanyang emosyon. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay na naalala ni Tang Wulan ang mga pagbabagong naganap noong siya ay muntik ng mapatay ng 5 Elements Needle God. Sa sandaling malapit na ang kamatayan, ang 5 Elements Divine Needle ay biglang lumihis. Kung ang lahat ay bubuo ayon sa plano, ang nakamamatay na pag-atake ay iguguhit sa noo ng isang tao, sa halip na sa pamamagitan ng utak. Walang duda na ito ang awan ng mga kalaban. Ang Qilin Daoluo na ito ay mukhang hindi kasing malupit sa hitsura nito, ngunit anong uri ng kwento ang mayroon siya. Nagsimula muli ang magkabilang panig sa halos magkasabay na oras, ang bilis ni Tang Wulan ay naging mas masaya sa isang iglap, at ang kanyang mga pakpak ay pumapapak sa likod niya. Kasabay nito, ang mga asul na pilak na Emperor Vines ay dumagsa sa ilalim niya. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nakasalikop sa kalaban, bagkus ay nakasalikop na sa sarili nilang katawan. Nakaharap lamang sa 5 elementong unicorn na may tunay na katawan ng Golden Dragon King, ang agwat sa cultivation base at ang nakakatakot na 5 elementong tunay na apoy ay nagparamdam kay Tang Wulan na hindi siya makakalaban, kaya nagkaroon lamang ng pagbabago. Ang malaking katawan na higit sa 30 metro ang haba ay tila nat-agos ng mga asul na pilak na Emperor Vines. Sa proseso ng pagtagus, ang laki ng dragon ay nagsimulang lumiit, at hindi nagtagal ay lumiit hanggang 10 metro lamang ang haba, na halos kasing laki ng 5 elementong unicorn.
Ang mga kaliskis ay nagbago mula sa orihinal na ginto hanggang asul na ginto, ngunit ang ugali ay nagbago din ng husto, na parang biglang naganap ang sublimation. Sublimation. Sa unang pagkakataon sa mga tuntunin ng pagbabago-bago ng enerhiya, naabutan niya si Qilin Daoluo. Ang limang elemento ay natigilan si Kailan saglit, at may ganoong pagbabago. Ito ay kamukha ng martial soul fusion skill. Oo, ito ay ang martial soul fusion technique, ang sariling blood soul fusion technique ni Tang Wulan. Ang perpektong pagsasanib ng dugo at martial soul. Ang pagbabagong ito ay tinawag niyang tunay na katawan ng Dragon Emperor. Isa rin ito sa mga pangunahing pag-asa na ipinangako niya sa desisyon ng limang Diyos na ito. Ito ang pagsasanib na maaari niyang tunay na kumpletuhin pagkatapos niyang masira ang kaharian ng Contra, at ganap na isama ang kanyang mga kasanayan sa pagsasanib ng dugo at kaluluwa sa kanyang sariling kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kaysa sa pagsasanib ng bawat naantalang kakayahan ng espiritu. Sa totoong estado ng Dragon Emperor, bawat pag-atake na gagawin niya ay magiging sa anyo ng mga kasanayan sa pagsasanib ng dugo kaluluwa. Sa ganitong estado, si Tang Wulan ay nasa kanyang pinakamalakas na estado kung muli siyang magsuot ng battle armor. Sa rostrum, ang orihinal na tuwid na likod ni NC ay nakasandal sa likod ng upuan. Base sa kanyang karanasan, may mga ups and downs sa buhay. Ilang sikreto ang nakatago sa Tang Wulan na ito. Ilang whole card ang mayroon. Noong una nilang nalaman na siya ang pinuno ng Tang sect, maraming tao, kabilang si NC, ang unang nakaramdam ng hindi pagsang-ayon. Sa palagay ko ay hindi tao ang Tang sect, ngunit ang desisyon ng Tang sect ay masyadong padalos-dalos. Habang nandoon pa rin si Ruthless Daoluo at Amorous Daoluo, hinahayaan ang isang batang lalaki na maging sect master ng Tang sect, hindi ba siya matatakot na patayin siya? Kahit na mayroon siyang kinabukasan ni Limit Daoluo, ang paggawa nito ay magdudulot sa kanya ng napakaraming bagay, at magkaroon pa ng posibilidad ng maagang kamatayan. Pabayaan ang mga tagalabas, kahit na ang nakangiting si Daoluo Hujia, na pinuno ng Tangmen Star Luo Empire, ay nakilala lamang ang pagkakakilanlan ni Tang Wulan pagkatapos makipag-usap kay Amorous Daoluo pagkaraan ng maraming beses. Gayunpaman, sa paglalahad ng limang Diyos na labanang ito, lahat ng ipinakita ni Tang Wulan ay nalampasan ang imahinasyon ng lahat. Maging si Ruthless Daoluo at Amorous Daoluo ay magugulat kung narito sila. Sa isang maikling panahon, siya ay lumago sa isang lawak. Sino ang makakaisip nito?
Marahil, si Ruthless Daoluo lamang ang pinakamadaling tanggapin, dahil siya lang ang nanood kay Tang Wulan na makuha ang pabor ng eroplano, kaya pinipigilan ang sakuna na mangyari. Ang tunay na katawan ng Dragon Emperor ay pinakawalan, at muling nagbago ang hininga ni Tang Wu. Ang orihinal na ligaw na aura ay ganap na napigilan sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay purong ginto pa rin, ngunit sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara, mayroon ng isang lilang gintong liwanag na nagniningning. Matapos makapasok sa tunay na estado ng katawan ng Dragon Emperor, si Tang Wulan mismo ay nagkaroon din ng kakaibang pakiramdam, na parabang ang lahat ng kanyang kakayahan ay ganap na pinagsama sa sandaling ito. Ito rin ang pakiramdam na hinahabol niya mula nang mag-practice nitong mga araw. Ngayong sa wakas ay narito na, paanong hindi niya ito mapapaligaya? Ang kailangan niya ay hawakan ang damdaming ito at masanay sa pakikipaglaban sa damdaming ito. Sa ganitong paraan lamang siya maaaring maging mas malakas at makapasok sa isang mas malakas na estado. Ang pagpapabuti ng cultivation base sa kasalukuyang kaharian ay mas mahalaga kaysa sa pagpapabuti ng mismong kapangyarihan ng espiritu, ang kanyang pundasyon ay sapat na malalim. Kung gusto mong maging mas malakas sa hinaharap, kailangan mong patatagin ang kaharian na naisulong muna para maging mas matatag. Tulad ng minsang sinabi ni Amorous Daoluo sa kanya, kahit na sa limitasyon ng antas ng Daoluo, may iba't ibang kaharian. Mayroong unang tao sa mundo tulad ng Qingtian Daoluo, at mayroon ding extreme Daoluo na may mas mahinang cultivation base. Ang Amorous Daoluo mismo ay hindi masyadong makapangyarihan sa antas ng Extreme Daoluo. Hindi bababa sa hindi siya ang kalaban ni Ruthless Daoluo, Dragon Emperor Daoluo, at ang Master ng Spirit Spreading Tower. Ito lang ang inamin niya. Kaya, anong uri ng limitasyon ng Daoluo sa kinabukasan ni Tang Wulan? Ito ang tanong na minsang tinanong ni Amorous Daoluo sa kanya. Kung ang gusto lang gawin ni Tang Wulan ay isang ordinaryong Extreme Daoluo, ang Amorous Daoluo ay makatitiyak na, sa loob ng 3 taon, hanggang 5 taon, hanggat naiintindihan ni Tang Wulan ang espiritual na kaharian sa parehong oras sa proseso, tiyak na makakamit niya ito. Ito ay dahil ang kanyang sariling talento at potensyal ay lubusang na-stimulate, ngunit ang pagtaas ng kapangyarihan ng espiritu ay magiging napakabilis, at walang magiging pagbawas sa bilis ng paglilinang ng ordinaryong title Daoluo pagkatapos masira ang 9 Rings Cultivation Base. Ngunit kung ganoon, hinding-hindi na siya makakatayo sa tuktok ng mundong ito. Ang isa ay isang solid, mabagal na pagpapabuti. Bawat hakbang pasulong ay maglatag ng matibay na pundasyon para sa sarili at pahintulutan ang sarili na lubos na maunawaan ang kalagayan ng sarili. Upang ganap na maranasan ang mundo. Sa kaso ng pagiging naka-attach sa Lord of the Plane, ito ang dapat na landas na pinili ni Tang Wulan. Matapos sabihin ni Ruthless Daoluo ang mga salitang ito kay Tang Wulan, kinausap din niya ito sa pamamagitan ng Soul Guide Communication. Ang walang awa na si Daoluo ay gumawa ng inisyatiba upang magtakda ng layunin para kay Tang Wulan. Ang layuning ito ay nasa hinaharap, maabot niya ang antas ng pagiging pinakamalakas na tao na maaaring kumitawan sa buong kontinente ng Daoluo laban sa Abyss Plane, iyon ay, ang Abyss Holy Monarcha. Ang kakayahang ito ay karapat-dapat na harapin ang kanyang nostalgia, at responsibilidad din ng Panginoon ng eroplano na bigyan si Tang Wulan ng kanyang nostalgia sa parehong oras. Dahil mismo sa pressure na ito kaya sa wakas ay nagpasya sina Ruthless Daoluo at Amorous Daoluo na hayaan si Tang Wulan, na nasa maagang 20s pa lang, bilang master ng Tang Sect. Sa ganitong paraan, maaari nilang i-promote ang mga mapagkukunan ng buong Tang Sect upang walang pagsisikap na suportahan si Tang Wulan upang maabot ang antas na iyon ng mas maaga. Ang pundasyon ni Tang Wulan ay walang alinlangan na higit sa isang pangangailangan para sa karanasan at isang proseso ng paglago. Kung hindi, kung ang mga taong dumating sa Star Luo Empire at ang Daoling Empire sa pagkakataong ito ay papalitan ng Amorous Daoluo, ang lahat ay magiging mas maayos, at isang Extreme Daoluo ang makakakuha ng sapat na paggalang sa lahat ng dako, hindi si Tang Wulan. Ang mga panggigipit sa panahong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpasya si Tang Wulan na lumahok sa Five Gods Tournament. Kailangan niya ngayon ng mas maraming pressure para maging motivation. Napatunayan ng mga katotohanan na ang dalawang Extreme Daoluo ay matalino, at si Tang Wulan ay patuloy na nagbabago at nagbabago muli sa paglalakbay na ito. Araw-araw ay lumalaki at nagiging iba. Si Qilin Daoluo ay walang alinlangan na magiging isang mahalagang batong panghasa para sa kanya sa prosesong ito. Sa makatuwid, ang higit na inaasahan ni Tang Wulan ay harapin ang panggigipit ng isang nangungunang powerhouse, tulad ng inaasahan niyang makipaglaban sa Din ng Monster Academy sa loob ng 2 araw, na kilala bilang unang tao sa Star Luo Empire. Ganon din ang all-out effort ni Ron C. Ramdam ni Tong Yu ang malakas na espiritong lumalaban na lumalabas mula sa katawan ni Tang Wulan sa oras na ito, at pamilyar na pamilyar siya sa pakiramdam na ito. Noong unang panahon, nagkaroon ako ng mga ganitong taon, at patuloy akong lumago sa ganoong proseso. Ang binatang ito ay mas matalino kaysa sa simula, at maraming bagay ang hindi niya taglay. Sa sandaling iyon, may selos pa nga sa puso niya, ngunit ang selos na ito ay napawi lang sa isang iglap. Hindi naman siya, kung hindi, baka siya na ang naging sinta ng panahon. Katulad ng nasa harap niya, siya ay naging Tang Sect Master sa murang edad.
Hindi lahat ng makapangyarihang Soul Master ay magiging smooth sailing, tulad ng kanyang sarili, ang ilan sa mga maling landas ay hindi nababalik. Gayunpaman, ang pagkakataong ito ngayon ay hindi maaaring isuko sa anumang paraan. Roar! Ang Daggendong ay lumabas mula sa 5 elementong unicorn na bibig, at ang 5 elementong rotation field sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikinang ng maliwanag, at ang isang layer ng maraming kulay na maskara ay agad na idinagdag sa kanyang katawan. Ang 5 elementong elemento na hinihigop niya ay napakayaman sa sukdulan. Pagganap. Sa ilalim ng shroud ng makulay na liwanag na ito, ang kanyang sariling aura ay tumaas ng husto ng mga geometric na multiple. Ang nakakatakot na bilis ng pagpapabuti ay nagbigay sa mga tao ng hindi tunay na pakiramdam. Mabilis ding tumataas ang kanyang hininga, nakakagulat. Tumangala si Tang Wulan sa langit at nagpakawala ng dragon chant. Sa sandaling ito, higit pang mga kasanayan ng walang kahulugan, tanging ang banggaan sa lahat ng pagsisikap. Kumapakpak ang mga pakpak sa likod, lumilipad ang mga asul at dilaw na dragon. Si Tang Wulan ay parang gamo-gamo na nakikipaglaban sa apoy, matapang na sumugod patungo sa kalaban. Ang 5 elementong unicorn ay kumikislap na parang isang flash, at ang bilis ay napakabilis, naglalakad sa kawalan, bumubulusok ang tunay na apoy ng 5 elemento, at itinutulak ito patungo kay Tang Wulan. Ang katawan ng Dragon Emperor, na nasa himpapawid at lumiit ng ilang beses, ay halatang mas flexible. Ang isa ay pumihit upang maiwasan ang apoy, at nang iangat niya ang kanyang ulo, ang parehong apoy ay tumalsik. Ang apoy ay ipinakita bilang pulang ginto, na may napakayaman na aura ng dugo, at isang pakiramdam ng pagbabanta na walang temperatura ngunit puno ng nakakatakot na aura. Iyon ay. Bago niya ito maisip, ang 5 elementong unicorn ay gumagalaw ng paalang sa hangin, na hindi naman isang pisikal na prinsipyo, na iniiwasan ang tunay na apoy ng Dragon Emperor na pinaputok ni Tang Wulan. Ang dalawang panig ay nagsimula ng labanan sa hangin. Kung paanong hindi nang ahas si Tang Wulan na ma-spray ng tunay na apoy ng 5 elements ng kabilang partido, ang kilin of the 5 elements ay hindi rin ang ahas na ice spray sa kanyang katawan ng tunay na apoy ng kanyang Dragon Emperor. Ang tunay na apoy ng Dragon King ay naglalaman ng malaking aura mula sa dugo ng Golden Dragon King. Kapag natama na ito, ang dugo ay masusupol muna. Kasabay nito, sa loob ng tunay na apoy ng Dragon Emperor na iyon, mayroon ding aura ng pagkasira na halos nakakabaliw. Maging si Tang Wulan ay hindi alam kung anong mga pagbabago ang mangyayari pagkatapos matamaan ng hiningang ito. Ang aura ng pagkawasak na nilalaman ng tunay na apoy ng Dragon King na ito ay nagmula sa kapangyarihan ng pinagmulan ng Golden Dragon King. Ito rin ang pinakamahusay na paraan para maibulalas ni Tang Wulan ang mapanirang aura ng Golden Dragon King mismo pagkatapos magsanay sa mga araw na ito. Ang banggaan sa pagitan ng dalawang panig ay ganap na nabuksan sa sandaling ito, at dalawang malalaking figure ang naglabas ng sinag ng liwanag at anino sa hangin. Wala nang gumamit ng mas makapangyarihang kakayahan sa espiritu, dahil sa oras na ito ay hindi nila kayang tiisin ang mga pagkakamali. Ito ang ikatlong laro ng Five Gods Tournament, ngunit kung ikukumpara sa unang dalawang laro, mas mahaba ang labanang ito. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay mukhang napakasilaw, at mabilis itong lumampas sa kalahating oras. Matapos ipakita ang Dragon Emperor Xin, nagawang maiwasan ni Tang Wulan na maging dehado. Walang inaasahan na ito noon pa man. Isa na itong banggaan sa pagitan ng dalawang panig sa antas ng Super Daoluo, at hindi ito isang ordinaryong Super Daoluo. Lalong lumakas ang loob ni Tang Wulan sa kanyang pakikipaglaban, at ang kanyang iba't ibang kakayahan ay patuloy na sumanib sa ilalim ng impluwensya ng tunay na katawan ng Dragon Emperor. Tamang-tama ang pressure na dala ng 5 elements kilin, na para bang painpeke niya ang kanyang melting pot. Gawin ang sarili ni Tang Wulan na patuloy na magbago. Masaya at tumutulo, ito ay talagang masaya at tumutulo. Ang aura ng 5 elements na si Kailan ay patuloy ding tumataas, at ang malakas na pagtaas sa 5 elements rotation domain ay nagpapahintulot sa kanya na palaging mapanatili ang ilang mga pakinabang, na pinipigilan si Tang Wulan. Ang tunay na apoy ng 5 elemento ay paminsan-minsan ay naantig ng bahagya kay Tang Wulan, na mapipilit kay Tang Wulan na gumamit ng oras upang umatras sa kaharian upang makatakas. At sa mga nakaraang aralin, maaari ring maghanda si Kilin Daoluo para sa kanyang oras pabalik sa field. Ang 5 element cycle domain ay ginagamit lamang bilang isang auxiliary spiritual domain, at medyo maliit ang pagkonsumo ng mental power. Ngunit ang time retrospective realm ni Tang Wulan ay magpapaikot-ikot ng oras at kumonsumo ng maraming mental power, kaya hindi rin niya ito madaling magamit. Kaya naman, kahit taglay niya ang malaking mamamatay tao na ito, hindi pa rin niya kayang maneg. Hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang ilang mga peklat sa magkabilang panig. Ito ay sanhi ng kuko, buntot, at lahat ng posibleng paraan ng pag-atake ng isa't isa. Sa oras na ito, nagsimulang lumitaw ang bloodline gap, at ang kakayahan ni Tang Wulan sa pagpapagaling sa sarili ay halatang nalampasan ang kalaban. Automatikong gagaling din ang mga sugat ng 5 elements kailan, ngunit ang bilis ay mas mabagal kaysa sa totoong katawan ng Dragon Emperor. Bakit wala sa estado si Tung Yu? O may itatago ba siya? Kumunat ang noo ni Grace matapos pumasok ang magkabilang panig sa estado ng panginginig.
Dahil siya lang ang nakakaalam kung hanggang saan na ang naabot ng tunay na lakas ni Tong Yu. Masyado siyang maraming inaasahan sa kinabukasan ni Tanggayo. At ang labanan ngayon ay hiniling ni Tong Yu sa inisyatiba, at umaasa siyang maipakita ni Tong Yu ang kanyang lakas sa harap ng buong Star Luo Empire at maipaliwanag ng malinaw ang ilang bagay. Para ituwid ang kanyang pangalan, upang muli siyang lumitaw sa mata ng publiko. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Tong Yu ngayon ay ganap na naiiba sa inaasahan niya. Sa kanyang orihinal na script, matagal nang natapos ang laban na ito. Hindi dapat makasuporta si Tang Wulan ng ganoon katagal. Tama, ang lakas ng Tang Sect Master ay napakalakas ngayon, ngunit kung ikukumpara sa lakas na talagang dapat taglayin ni Tong Yu, hindi pa rin ito sapat. Kung tutuusin, hindi na sila magka-level. Tanggayo, anong ginagawa mo? Kailangan mo bang itago ang iyong lakas sa oras na ito? Kung ito ay para sa isang biglaang outbreak upang mabigla ang mga manunood, dapat na ito ay inilunsad matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, hanggang ngayon, paanong tila unti-unting bumalik si Tang Wulan sa kawalan, at unti-unti pang ang nangunguna. Ang mga manunood na nanunood ng laban na ito ay natulala. Walang duda na ito ang pinakamalakas na labanan na kumakatawan sa antas ng mga Soul Master. Sinong mag-aakala na ang ganitong labanan ay lilito sa paningin ng mga ordinaryong madla? Sulit talaga ang pamasahe, talagang karapat-dapat sa desisyon ng limang Diyos. Boom! Ang apoy ng limang elemento na si Qilin ay nagliyab, na yumanig sa Dragon Emperor na kumislap sa kanyang likuran, ngunit kasabay nito, ang Dragon Emperor ay nag-iwan din ng malalim na gasgas sa kanyang likod. Ang katawan ay kumikislap, at ang 5 elements na si Kailan ay umikot sa pwesto, at isang subaw ng 5 elements na tunay na apoy ay tumalsik, na bumubuo ng isang singsing sa hangin, at dumulas patungo sa tunay na katawan ng Dragon Emperor. Kasabay nito, ang pangsyam na singsing ng espiritu sa kanyang katawan sa wakas ay unang nagningning. Sa sandaling lumitaw ang ikasyam na singsing ng espiritu, ang hangin ay biglang naging makapal, at naramdaman pa itong tumigas. Isang spherical mask ang lumitaw sa kalangitan, at ang maskara na ito ay natabunan ang lahat ng limang elementong sina Qilin at Dragon Emperor na magkasama at tumigas sa hangin. Sa lakas ng Dragon Emperor, hindi siya makagalaw sa sandaling ito. Ito ay naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang kultibasyon ay marahas na bumababa, na parabang na-spray siya ng totoong apoy ng limang elemento noon, at ang mas nakakatakot ay nasa maskarang ito, ang oras at espasyo ay tila nagyelo. Kahit na ang kanyang time retrospective field ay tila hindi gaanong magampanan ang isang papel. Alam ni Tang Wulan na hindi ito dahil sa hindi sapat na lakas ang kanyang time retrospective domain, ngunit dahil ang antas ng espiritual na paglilinang ng kabilang partido ay higit pa sa kanya. Sa sandaling ito, ang kabilang partido sa wakas ay nagpakita ng kanyang mga pangil at nagsagawa ng espiritual na pagsupil sa kanyang sarili. Ang ikawalong spirit ring ay sunod-sunod na lumiwanag, at ang limang elementong banal na karayom na minsang nagbanta sa buhay ni Tang Wulan ay lumitaw muli. Walang alinlangan na ang oras upang magpasya sa kinalabasan ay dumating na sa wakas. Hindi natarante si Tang Wulan. Sa katunayan, hinihintay niya ang sandaling ito. Ang malakas na kakayahan ng ikasyam na espiritu ng kalaban ay tiyak na matukoy ang kahihinatnan, ngunit nangangahulugan din ito na ang kalaban ay napipilitang gumamit ng pinakamalakas na paraan. Sa oras na ito rin ang kanyang sariling pagkakataon. Sabay-sabay na lumitaw ang 6 na Golden Spirit Ring sa tunay na katawan ng Dragon Emperor, at ang ika-6 na gintong-ginto ay biglang namukadkad. Ang tunay na katawan ng Dragon Emperor ay palaging gintong mga mata, at biglang naging dugo sa sandaling ito. Kahit na ang pinakamalakas na kasanayan ng Golden Dragon King na hindi pa nagamit noong nakikipaglaban siya kay Smiling Daoluo Hujia, sa wakas ay lumitaw muli. Ang ikasyam na kakayahan ng espiritu ni Qilin Daoluo Tanggayo ay tinatawag na Great Five Elements Divine Light Shade. Dahil ang lakas ng pag-atake ng ikawalong espiritong kakayahan ay masyadong malakas, hanggang sa ikasyam na kakayahan ng espiritu, walang kabuluhan para sa kanya na magkaroon ng isa pang malakas na kakayahan sa espiritu ng pag-atake. Ito ay mas mahusay na magkaroon ng isa na maaaring tumugma sa ikawalong espiritu kakayahan, at ang malakas na kakayahan upang itago ang kalaban. Kaya mayroong pagkakaroon ng Great Five Elements God Mask. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa kakayahan ng espiritu na ito ay madalian, at ang paggana nito ay parang pinalaki na bersyon ng limang elemento ng tunay na apoy. Kapag natakpan na ito, maliban kung ang isang aspeto ng antas ng espiritual na paglilinang o ang antas ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay maaaring sugpuin ng unicorn na si Daoluo, kung hindi, maaari lamang siyang makipag head-to-head. Makatiis sa mga limitasyon ng Big Five Elements na liwanag na kalasag ng Diyos at kasabay nito ay dumating upang dalhin ang kanyang pag-atake ng harapan. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan, na nakulong sa liwanag ng Great Five Elements, ay biglang nagbago. Habang namumula ang mga gininto ang mata nito, ang asul na gintong dragon ay natatakpan din ng madugong halo. Nang makita ang eksenang ito, ang unang nagbago sa pagkabigla ay ang mga tao ng Shrek Academy. Ang higit nilang ikinabahala ay ang muling paglitaw ng sitwasyong naganap ng madaanan nila ang Spirit Pagoda sa Dowling Empire. Kinakatawan na ngayon ni Tang Wulan ang buong Tang Sect.
Kung mawawalan ng kontrol ang kanyang emosyon, mawawalan siya ng kontrol sa harap ng buong Star Luo Empire. Ang epekto nito ay ganap na hindi makalkula. Maaari na lamang nilang piliin na maniwala kay Tang Wulan ngayon, sa paniniwalang kaya niyang kontrolin ang kanyang mga emosyon sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, at kayang pigilan ang kanyang sarili habang nagsasagawa ng malakas na pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ang labanan ng soul skill na ito sa wakas ay dumating sa huling sandali, na umabot sa isang lagnat. Sa loob ng magaan na kalasag ng Great Five Elements, biglang sumambulat ang isang nakakatakot na dragon na parang 10,000 dagandong ng dragon. Ang tunay na katawan ng Dragon Emperor ni Tang Wulan ay biglang naging malaki, at isang kakaibang rune ang lumitaw sa bawat sukat. Sa sandaling ito, biglang lumabo ang ilaw ng buong stadium. Sa labas ng liwanag na takip ng Big Five Elements, mayroong dagdag na layer ng madilim na pula. Ang madilim na pula ay nagdudulot ng nakasusuklam na kakilakilabot na pakiramdam, naganap na isang pakiramdam ng pagkawasak na parang ang langit ay bumabagsak. Ang Five Elements Divine Needle ay nagspray mula sa ulo ng Five Elements Kilin, ngunit sa sandaling ito, isang madilim na pulang ilaw ang sumabog mula sa katawan ng Dragon Emperor. Ang Five Elements Divine Needle ay may bilis na parang kidlat, ngunit sa ilalim ng takip ng madilim na pulang ilaw na ito, ang bilis ng paglipad nito ay biglang bumagal. Tuluyan na pala itong nanghihina sa catamaran. Sa loob ng light shield ng Great Five Elements, isang boses na si Kilin Dao Luo lang ang nakakarinig sa kaibuturan ng kanyang puso. Golden Dragon. Pumatay sa kulungan. Biglang, isang kakaibang eksena ang biglang lumitaw sa isip ni Tung Yu, kahit na ang kanyang espiritual na paglilinang ay nasa itaas pa rin ng Tang Wulan, sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na pumasok siya sa ibang mundo. Ito ay isang madilim na pulang mundo sa lahat ng dako, sa mundong ito, hindi mabilang na mga nilalang ang tumatangis. Sa kalangitan, isang napakalaking, tila walang hangganang gintong dragon ang umungal sa langit, na may kakilakilabot na aura ng biglaang pagkalipol, na sumasakal sa lahat ng nilalang. Anong uri ng kakayahan ng espiritu ito? Walang duda na ito ay hindi lamang isang simpleng kakayahan ng espiritu ng enerhiya, nagtataglay din ito ng isang malakas na kapangyarihan ng pag-atake sa isip. Hindi maganda. Sa Dagandong at Dagandong, ang tunay na apoy ng 5 elemento na si Kilin ay pinakawalan sa kanyang katawan, walang pag-aalinlangan na naglalabas ng hangin, pinananatili ang kanyang sariling malaking 5 elementong banal na maskara. Gusto kong pilitin na supilan ang nakakakilabot na puwersang sumabog. Ang mga enerhiya ng magkabilang panig ay nahulog sa isang panandaliang estado ng ekwilibriyo sa sandaling ito. Tinusok ng Five Elements Divine Needle ang mga balikat ng tunay na katawan ng Dragon Emperor. Sa ilalim ng impluensya ng pagpatay sa kulungan ng Jinlongzan, iniwasan pa rin ni Tang Wulan ang mahalagang punto. At ang kanyang Dragon Emperor's claws na may dark red claws ay umabot na sa dibdib ng 5 elementong unicorn. Pinigilan lang ito ng Great Five Elements Divine Light Mask, at nabigo itong tumama. Ngunit kahit na ang kapangyarihan ng Golden Dragon Town Hell Kill ay pinigilan, mas naging malakas ito. Ang Dragon Claw ni Tang Wulan ay unti-unting lumalapit sa dibdib ng Waxing Kilin. Gatlang gitling. For more videos, please like, share and subscribe.